Ang Devil Emperor. Credit to the author. 161 hanggang 68. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Habang nakakunot ang noo, nararamdaman ni Quinley ang kakaibang dating ng mga titig na nakatitig sa kanya, na nagpapaalab sa kanyang puso sa bagong tuklas na galit. Naku, magaling din pala ang punk na ito sa psychological warfare. Napapasuko niya ang mga lalaking ito sa ilang salita lang. Hindi na ito pwedeng ituloy. Kailangan na niyang mamatay, walang duda. Kailangan ko na siyang patahimikin ngayon. May natitira pa bang respeto, kredibilidad, kung magpapatuloy ito? Dahil determinado ang kanyang pag-iisip, pinigilan ni Quinley ang kanyang aura, handang gumawa ng lantaran na pag-atake anumang oras. Dahil hindi ko kayang kontrahin ang kakaibang galaw na iyon, tatapusin ko na lang siya sa isang malinis at nakatagong suntok. Bago pa man dumating ang kanyang pagkakataon, mabilis na tumakbo si Ethan papunta sa pinakamalapit na pader ng arena, para mabilis na makatakas. Mga sumpa, kasama na naman ang pagtakbo. Nagmura si Quinley, pakiramdam niya ay nasira na kanyang plano bago pa man niya ito maisakatuparan. Gusto niyang palihim na atakihin si Ethan kaya ibinaba niya ang kanyang aura para lituhin ang mga kalaban. Ngunit si Ethan ang unang kumilos bago pa niya magawa. Naiinis siya, parang parasito yang maliit na yan. Paano nangyari na sa tuwing may pinaplano ako, parang alam niya kung ano ang nangyayari. Walang sino man sa paligid ang nagsabi sa kanya na ang matanda at veteranong demonyong ito, si Ethan, ay nakakaalam kung kailangan na niyang dumumi bago pa man niya ito gawin. At ngayong bumagsak ng husto ang tiwala ng ikalimang elder kay Quinley, medyo mas mabagal na ang reaksyon niya kaysa dati. Dahil sa maikling pagkaantala na ito, nakarating si Ethan sa harap ng pader. Nagmadali ang dalawa para maabutin siya habang nagkakatuwaan si Ethan, hahaha, napakabagal mo. Hindi ka pa sapat para pigilan ang sarili mo. Hinampis ni Ethan ang kanyang mga pakpak ng kidlat sa mga dingding. Ang pader ay may bagong-bagong butas na may taas na 5 metro, na nagpapahintulot sa sikat ng araw na sumisid sa loob. Dumagsa sa kanya ang sariwang hangin, na nagpasigla sa kanyang kalooban. Pagkatapos ay humakbang si Ethan sa mga ulap. Para siyang isang ibong nakakulong na sa wakas ay nakita ang malawak na kalangitan sa unang pagkakataon. Nagngalit ang matanda. Ngayon lang bumalik ang kanyang katinoan, na pagtanto na ang mga sinabi ni Ethan ay may layuning guluhin ang kanilang isipan. Paano pa siya makakatakas mula sa mahigpit na pagbabantay ng dalawang eksperto sa Profound Heaven sa isang nakasarang espasyo tulad ng Drifting Flowers Arena? Mas tuso pa ang batang ito kaysa sa ikapitong elder. Maaaring nagbubuntong hininga siya sa loob-loob niya, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng hanggaring pumatay. Habang lalong lumalabas ang kahangahangang katangian ni Ethan, lalo niyang kinailangang patayin ang bata. Isa na siyang kakaiba sa Bone Tempering Stage. Ano ang mangyayari kapag pumasok na siya sa Profound Heaven Stage? Sino sa Titans ang makakapidyo sa kanya? Si Quinley ay may parehong pananaw. Kailangan siyang patayin. Nagkatinginan sila, at nakakita ng determinasyon sa bawat mata nila. Sumugod sila sa butas at naghabulan. Bulong ni Vicious Pilking sa sarili habang dinadala rin niya si Fulton sa butas. Ang tanging natira sa loob ay ang grupo ni Jackson. Lihim na bumantong hininga si Iris Overseer habang takot na tumingin, ang demonyong Ethan ay higit pa sa tuso. Ginampanan niya ang matalinong si Quinley na parang biolin. Ngayon ay nakikita ko na kung paano niya pinatay ang mapagsalang demonyo, si Ricky. Siya, pero syempre. Natatawang umiling si Trent na may malungkot na tingin, napakatuso talaga ng batang yan. Walang dadang matatalo ang mga may talino pero walang lakas ng loob. Hinding-hindi siya matatalo ng mga may lakas ng loob pero walang lakas ng loob. Siya ang pinakakakilay-kilabot na bagay sa mundong ito. Matapang at matalino ang asawa ko ng higit pa sa kanyang edad. Tumaas ng ilang antas ang pagmamalaki ni Darcy kay Ethan. Ngumiti si Clara nang hindi sinasadya. Maging ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagmamalaki. Tumango ang iba sa sinabi niya. Bihira lang si Ethan sa kontinenteng ito. Saan kaya makakahanap ng ganitong kabataan na mahusay sa tapang at isipan? Nagmungkahi si Jackson, Terry na rin.
Nasa isang bukas na lugar siya ngayon na may malaking posibilidad na makatakas, pero mas makabubuti kung malapit lang tayo kung sakaling magkaroon ng masamang balak. Tumanggaw silang lahat at lumipad palabas. Ngunit isang sigaw ng takot ang dumating sa sandaling ito, "Darcy, Darcy, iligtas mo ako." Ginawang parang tunaw ang mga binti ni Thomas ng bangkay ng kanyang Panginoon, hindi man lang makagalaw sa takot. Habang pinapanood din ang pag-alis ng grupo ni Clara, inakala niyang si Ethan ang kanilang pinupuntirya at natuwa siya. Nagsimulang umiyak si Thomas na parang matagal na niyang hindi nakikita ang kanyang mga kamag-anak. Talagang sinundan ng lalaking ito ang kanyang amo. Hindi pa rin niya alam kung aling panig ang pabor kay Ethan, at alin ang kontra kay Ethan. Inakala niyang ginagawang scapegoat ni Ethan ang Drifting Flowers edifice. Kaya, nagmadali siyang lumapit kay Darcy, yumuko ng ilang beses sa mga nakatatanda at umiyak, "Darcy, pinatay ng demonyong iyon ang aking Panginoon." Para sa mga nararamdaman natin, para sa mga kasal ng Drifting Flowers edifice at Marywood sa loob ng maraming taon, nakikiusap ako sa mga nakatatanda na bigyan ng hustisya ang Panginoon at patayin ang demonyong iyon. Pakiusap, gumanti ka, Panginoon. Nagulat ang grupo ni Jackson, pagkatapos ay tiningnan siya ng natatawa. Tunay ngang hindi nalalayo ang pagkahulog ng mansana sa puno. Kasing tanga niya ang Panginoon niya. Hindi mo ba kami nakitang nakatayo sa gilid na walang ginagawa, na walang balak na makialam? Isa kang batang walang alam para humingi ng tulong sa amin. Hindi natuwa si Thomas nang sila ay tahimik at nag-alinlangan. Natatakot sila kay Ethan, ayaw sumama dahil iniisip nilang nakataya ang kapakanan ng kanilang mga tahanan. Dahil bumagsak ang pag-apela sa kanilang moralidad, hihingi siya ng tulong sa katwiran. Agad siyang naging seryoso habang masigasig na nagsasalita, ipinagmamalaki ng demonyong Ethan ang kanyang walang awa at barbarong kapangyarihan. Ngayon ay pinatay niya ang aking Panginoon, bukas ay papatayin ka niya. Kahit na magtulungan ang pangalawang batang Panginoon at ang ikalima na nakatatanda, maaaring hindi nila siya mahuli rito. Kung tatakbo siya, ito ang magiging katapusan ng 7 bahay. Para sa ating mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo na isipin ang inyong sariling bahay, ang inyong madilim na kinabukasan, at makipagtulungan sa pangalawang batang Panginoon sa pag-alis ng kasuklam-suklam na nilalang na ito sa mundo. Nagsalita si Thomas ng may katwiran at katapangan, ngunit ang mga kausap niya ay naguguluhan. Nagpapanggap pa rin ba ang batang ito na parang Ginoo kahit walang tao sa paligid para makita siya? Mas mabuti pa, kailan pa naging magkapatid ang 7 bahay? Bulag ka ba para hindi makita ang halos pagwasak ni Vicious Pilking sa Drifting Flowers edifice? Kailangan mong linawin ang mga katotohanan. Paano nga ba natuto ang disipulong ito na maniwala sa kalokohang ito? Pagdating ng panahon, siya yung tipo na hindi man lang makakaalam kung paano siya namatay. Umiling lang sila at hindi siya pinansin habang nagpapatuloy sa kanilang masayang paglalakbay. Isa siyang magandang halimbawa ng kung ano ang isang hanggal. Miss Darcy? Sa tingin ko ay mabait ang batang ito, kaya bakit hindi mo siya kunin? Mamaya. Kailangan mo siyang hawakan ng mabuti. Biro ni Trent. Walang ideya si Thomas kung ano ang balak ng batang Panginoon ng Sword Marquis Abode na ito. Ngunit ang mga salita niya ay nagdulot lamang ng isang bagay sa isip ni Darcy. Hindi ba't sinasabi niyan sa akin na latigutin siya? At namula ang kanyang mga pisngi. Nakita ni Thomas na tinatrato nila siya na parang hangin kaya naman buong puso siyang nagmakaawa kay Darcy. "Darcy, masyadong malayo ang Marywoods at hindi ako makakarating sa tamang oras para mag-ulat. Pakiusap, kailangan mong kumbansihin ang iyong mga nakatatanda na maghayganti, Master. Gawin mo yan mag-isa. Sino ka ba naman, hinahayaan mo ang iba na gawin ang trabaho mo?" Sinaman siya ng tingin ni Darcy saka siya sinipa bago padebog na bumalik sa grupo. Labis siyang naguguluhan. Paano silang dalawa ay lalaki, na ang isa ay bayani at ang isa naman ay nakakainis na duwag? May lakas pa siyang loob na humingi ng ganti sa iba gayong hindi man lang niya tinitingnan ng diretso ang mamamatay tao. Habang pinagkukumpere niya ang dalawa, lalo lang lumalalim ang pagmamahal niya. Sa kabilang banda, si Thomas ay natamba sa lupa at malungkot na humagulgol, ano ang masama sa paghingi ng ganti sa iba? Paano ko lalabanan ang kakatwang iyon na pumatay sa Panginoon? Hindi ganito ang isang tao.
Sa labas ng Drifting Flowers Arena ay puno ng mga clan at alchemist na nasa lugar na yon, natatakot na mapasama sa putukan sa pagitan nina Quinley at Ethan. Bagamat umalis sila sa gusali, masyado pa rin silang mausisa para lisanin ang lugar. Gusto nilang makita mismo ang katapusan. Kung paano nakakatakot ang demonyong si Ethan, ang Grandmaster ng Alchemy, gaya ng sinasabi ng mga chismis. Samantala, natatakot din sila na baka mahuli sila sa putukan at masugatan. Ito ay isang laban hanggang kamatayan ng mga eksperto sa Profound Heaven, hindi ba? Ang pagdikit ng masyadong malapit ay magpapadala sa isang tao sa maagang libingan. Hay nako, ang gulo na ng lahat. Ang mga disipulo ng Drifting Flowers Edifice ay inatas ang magpanatili ng kaayusan. Kabilang din sa kanila si Ira, na naghihinagpis. Bakit puno ng labanan ang 100-pill meeting ngayon? Iniisip niya na baka sumabog ang Drifting Flowers Arena dahil sa kanilang mga kapangyarihan sa Profound Heaven stage. Bomb! Habang nagmumuni-muni siya, isang malakas na pagsabog ang bomb alot sa kanyang tenga. Nakita ng mga manunood ang isang bagong butas sa pader ng arena at isang figurang may pakpak na lumilipad sa himpapawid. Ethan! Gulat na gulat sila, at humanga kung gaano siya kahanga-hanga sa pagtakas mula sa Hell Valley at Regent Estate. Pero maya-maya, dalawa pang figure ang lumabas, si Quinley at ang ikalimang elder. Isang kisap mata lang ang kanilang ginawa para harangan si Ethan. Isang martilyo at isang gininto ang kamao ang lumipad at napasandaw si Ethan sa isang sulok. Pero dahil sa malawak na espasyo sa paligid niya, mas kakaiba ang kakaibang sining ni Ethan, lumilipad pabalik-balik na parang multo. Kahit ang mahigpit na pagharang ni na Quinley at ng ikalimang elder ay hindi kayang pigilan si Ethan. Sa kalangitan, tatlong figure ang kumari pa ng takbo, ngunit palagi silang dumadaan sa isa't isa, ni minsan ay hindi nagdurugtong. Matagal nang nakatayong walang kibo ang karamihan. Walang sino man ang makaabot sa kanilang bilis ngunit nahulaan nila kung gaano ito kagulat-gulat. Sapat ng patunay ang makitang relax na lumilipad si Ethan. Hindi nakakapagtaka na binansagan siyang demonyo kung kaya niyang talunin ang mga eksperto ng Profound Heaven gamit ang kakaibang mga galaw niya. Demonyo lang ang makakagalaw ng ganoon kay Tekot. Whoosh! Sa isang biglaang sipa, nakatakas si Ethan sa pagkubkob ng dalawa. Hinihingal na humahabol sina Quinley at ang ikalimang elder ngunit hindi nila naabutan. Mga body cultivator sila pero walang movement art. Nahirapan ang kanilang mga katawan na ay pantay ang bilis nila kay Ethan. Hahaha, Quinley, oras na para bilangin ang iyong mga biyaya. Tumawa si Ethan. Malayong sumuko sina Quinley at ang ikalimang elder. Biglang may narinig akong boses mula sa isang matandang lalaki, bata, nakalimutan mo na ba ako? Hindi makareact si Ethan, kaya't natigilan siya. Para siyang tinamaan ng bala ng artilleria. Ibinagsak niya ito sa lupa, na lumikha ng 10 metrong hukay sa lupa. At sa dati niyang pwesto ay 1 metrong malaking paniki na kulay dugo na may maliliit na mata at matatalas na kislap. Sumigaw ang karamihan, ikatlong antas ng espiritual na halimaw, Rumbling Bloodbath. 162. Si Rumbling Bloodbath, isang kakaibang espiritual na halimaw na bihirang makita. Sa mundo ng mga espiritual na hayop, ang malalakas ay nananakit sa mahihina. Habang tumataas ang antas, mas malakas sila. Ngunit, ang nilalang na ito ay isang exception. Hindi ito mas malakas kaysa sa isang espiritual na hayop sa unang antas at walang mga kuko o pangil. Mayroon itong nakakagulat na katangian. Ang Rumbling Batwave. Ito ay isang ataking tunog na tumatama sa kaluluwa. Iiwan nito ang isang tao sa koma o, mas malala pa, pupuksain ang kaluluwa ng isang tao. Pagkatapos itong gamitin, tutusukin nito ang biktima gamit ang mga pangil nito, at sisipsipin ang dugo. Maaaring isa lamang itong ikatlong antas na espiritual na halimaw, ngunit kakaunti lamang ang kayang makaligtas sa malakas na atake nito. Kahit ang isang ika-4 na antas na espiritual na halimaw ay hindi kayang harapin ang isang kawan ng 10 Rumbling Bloodbaths. Sino ang may pakialam kung gaano kakatatag? Sino ang may pakialam kung gaano kakahusay? Mamamatay ka pa rin sa sound attack ng nilalang na ito kung ang kaluluwa mo ay walang puso. Ang nilalang na ito na naglantad sa pagtakas ni Ethan ay kayang takutin kahit ang mga spiritual beast na nasa ika-4 na antas. Tumalon palabas ng butas, tumangala si Ethan sa 10 paniki.
Sa wakas ay nagpakita na siya ng seryosong ekspresyon. Pagkatapos, tumingin sa nagsasalita at nakita si Vicious Pilking. Hawak niya ang isang gourd, nakangiti kay Ethan. Ngayon naiintindihan ko na. Ito na siguro ang huling hakbang mo. Napakurap si Ethan. Matagal na niyang nakitang dala ng matanda ang upo. Ngunit saka lang niya natuklasan na isa itong halimaw na may hawak na bagay. Nang ma-corner siya nina Iris Overseer, Clara, at Jackson hindi pa katagalan, nag-aagawan pa rin siya ng mukha dahil sa mga rumbling bloodbaths na nasa kanyang gourd. Matalino sa kanila na umatras at hindi umatake noon kung hindi ay tiyak na mapapahamak sila. Hindi dapat ipilit ang matandang lalaking ito. Kahit na 4 na beses na niyang ginamit ang blood essence, hindi pa rin siya maaaring maliitin kahit gaano pa siya kaina. Kumislap ang mga mata ni Ethan sa paghanga. Lumabas lang ang grupo ni Jackson sa butas at nakita siyang nakatayo sa gitna ng mga guho. Lumingon sila sa langit at namutla, rumbling bloodbath. At 10 sila. Lahat sila ay naging seryoso. Nang akala nila ay malaya nang nasasakupan ni Ethan ang kalangitan sa labas ng arena, sinalubong siya ng 10 rumbling bloodbaths. Nakulong na ngayon si Ethan ng 2 eksperto sa Profound Heaven at isang kawan ng mga paniki na katumbas ng ika-4 na antas ng Spiritual Beast. Kahit ang isang eksperto sa Profound Heaven ay hindi makakatakas dito, lalo na sa isang eksperto sa Winged Bone Tempering. Ang kanilang mga puso ngayon ay naunawaan. Hahaha, Elder yan. Sa huli, ikaw ang pinakamaaasahan para harangan ang batang ito. Tumawa ng malaya si Quinley at lumutang sa tabi ng matanda. Pagkatapos, itinaas niya ang baba kay Ethan, bata, tingnan natin kung tatakbo ka ngayon. Lumapag sa tabi nila ang ika-5 elder ng Hell Valley, ang mga matang kumikislap sa kalupitan. Bumantong hininga, tumingin si Vicious Pilking ng may panghihinayang, "So, Grandmaster Kindstone, hangang-hanga ako sa kamangha-manghang kasanayan sa pagpino ni Ginoo. Nasasaktan akong maging kaaway kita. Pero wala akong ibang pagpipilian." Ang kanyang mga salita ay pumukaw ng simpatiya ng maraming delegado ng angkan, pati na rin ng mga alchemist na kalahok ngayon. Ang demonyong si Ethan, na nakasakit sa Hell Valley, ay si Grandmaster Song. Nakakalungkot. Isang malupit na kamatayan ang naghihintay sa lahat ng mga ngahas na sumalungat sa 7 bahay ng mga Maharlika. Ngunit ang isang mataas na alkaimiko na natagpuan ang kanyang wakas sa gayong kahabag-habag na paraan ay kaawa-awa. Ang pinakamaliit na magagawa ng karamihan ay magpakita ng matinding paggalang habang pinapaalis ang dakilang lalaking ito sa kanyang huling paglalakbay. Pero natawa lang si Ethan, hihihi, Elder yan, masyadong mataas ang tingin mo sa mga pasaway mo. Kaya nilang takutin ang mga spiritual beast na nasa ika-4 na antas, pero sa huli, isa silang kawan. Nawala si Ethan habang lumilipad siya. Ikinumpas ng mga paniki ang kanilang mga pakpak at ibinoko ang kanilang mga nguso. Umalangaw-ngaw ang hangin at isang nakikitang alon ang dumaan kay Ethan. Umiwas si Ethan. Tumama ang alon sa lupa ngunit walang nangyari. Gayunpaman, ang mga bato sa paligid ay naging alikabok. Mas lalong kinatatakutan ng mga tao ang rumbling bloodbath. Ang isang normal na eksperto sa bone tempering na tinamaan ng alon na ito ay mamamatay sa matinding paghihirap. Ngunit umasa si Ethan sa kanyang kakaibang bilis upang sumayaw sa gitna ng mga atake. Muntik na siyang makalabas sa kanilang paligid. Nako, napakatuso naman ni Ethan. Napansin niya na hindi makapag-coordinate ang 10 paniki kaya nakalusot siya sa mga puwang ng kanilang mga atake. Tara, harangan natin siya ng sabay-sabay, ika-5 elder. Napasigaw si Quinley sa takot, kaya naman binaliwala ni Vicious Pilking ang kanyang sinabi, "Pangalawang batang Panginoon, huwag kang mag-alala. Mas lalo mo lang itong malalagot kung susugod ka kasama ang mga bloodbaths. Sisiguraduhin kung wala na siyang ibang matatakbuhan." Binuksan ni Vicious Pilking ang kanyang gourd at nag-hand sign. Isang tili ang nagmula sa loob nito, kasunod ang isa pang kawan ng mga paniki na lumilipad patungo sa puwang na pinupuntirya ni Ethan, at mahigpit itong isinara. Isang 12-dosenang beses na mas malakas na alon ang nagpabagsak kay Ethan sa lupa, na nag-iwan ng isa pang malaking butas. Nang gumapang siya palabas, huminga siya ng malalim nang makita ang nakita. Napuno ang kalangitan ng mga rumbling blood panic. Sa tinatayang bilang, aabot sa 100 ang bilang.
Kung sapat na ang 10 para sa isang ika-4 na antas na espiritual na halimaw, ang 100 ay makakapatay pa nga ng isang ika-5 antas na espiritual na halimaw. Isang kislap ng takot ang bumalot sa karamihan, kasama na si Quinley. Sa sobrang takot nila ay hindi sila makapagsalita. Kahit isang Radiant Stage expert ay walang makakagawa nito, lalo na itong Ethan freak na to. Nako! Saan nga ba nakahanap ang matandakot ng napakaraming rumbling bloodbats? Hindi sila tumutubo sa mga puno. Gulong-gulo ang isip ni Jackson, kahit ang batang yon ay hindi makakalabas dito. Ano? Biglang sabi ni Darcy, sinasabi mo bang walang pag-asa ang asawa mo? Tumango ng seryoso si Jackson, bumantong hininga at itinuro. Nang bumabagsak na si Ethan, gumawa ng iba pang mga senyales si Vicious Pilking at pinalibutan si Ethan ng daang paniki. Kung maglalakas loob siyang lumipad, pabubugbugin siya pabalik ng mga paniki. Ang nababakurang lugar na ito ay tila kabilang sa ibang mundo na natatakpan ng 100 bihirang rumbling bloodbats. Pinaliit nila ng husto ang espasyo kaya't lumiit ito ng husto kumpara sa Drifting Flowers Arena. Sus Mariosep! Kumunat ang noo ni Ethan habang tumatalon muli sa langit. Parang halijing bumababa mula sa langit, si Ethan ay agad na nahulog sa lupa. Ang kanyang mga tuhod ay dumampi sa lupa, ang dugo ay tumulo mula sa kanyang bibig, at lahat ng mga bato sa paligid niya ay nilaipad na parang alikabok lamang. Hahaha, napakalakas ng 100 bloodbats na kahit ang matigas na katawan ng bata ay nasugatan. Natatanaw na ang kanyang kamatayan. Tumawa si Quinley, pinagmamasdan si Vicious Pilking ng may bagong respeto, Elder yan, ginulat mo ako. Hindi ko alam na may mga kahangahangang bagay kang itinatago. Pangalawang batang Panginoon, nagbibiro ka. Ang mga paniking ito ay tinipon sa nakalipas na 1,000 taon ng Pilking Hall. Pinayagan lamang akong gamitin ang mga ito dahil sa aking maliit na kontribusyon sa Pilking Hall. Malungkot na tumingin si Vicious Pilking kay Ethan, pangalawang batang Panginoon, si Ethan ay, kung tutuusin, isang Grandmaster Alchemist. Maaaring karapat-dapat siyang mamatay, ngunit hayaan mong buo ang kanyang bangkay. Gusto ko talaga siyang punitin, pero dahil iyon ang kahilingan ni Elder yan, hahayaan ko na lang. Kumaway si Quinley, natutuwa sa loob-loob niya. Tumangaw si Vicious Pilking at muling pinabuka ang mga nguso ng 100 rumbling bloodbats. Sabay-sabay silang lahat na sumugod gamit ang mga sound attack. Kasabay ng isang panaghoy, naramdaman ni Ethan na saysabog ang kanyang ulo at ang kanyang isipan ay naglalaho. Nasira ang kanyang kaluluwa. Kung hindi dahil sa pagdadalisay na pinagdaanan niya, matagal na sana siyang nawalan ng kaluluwa. Pakawalan mo na. May paraan pa ako para makalabas pero wala nang silbi ngayon. Dapat ginamit ko na lang noong may pagkakataon pa ako. Sana hindi na lang ako makaalis dito dahil baka patayin ko silang lahat. Sumasakit ng husto ang ulo ni Ethan, kaya't pinagtiisan niya ang buhay. Ipinaramdam ng kanyang mapulang mga mata at maalab na noo ang paghihirap na kanyang dinaranas. Kakaiba talaga siya. Kahit sino naman ay malamang napunta na sa lupa ngayon, pero matatag pa rin siya, bulalas ng ika-5 na Elder. Tumawa si Quinley, matalim ang mga mata, paano kung isa siyang kakaiba? Mas matapang lang siya ng kaunti kaysa sa karaniwang tao. Mamamatay din naman siya agad. Ito ang pinakamabuti. Ang pagpatay sa kanya rito ay magpapakita sa mundo kung anong kahihinatnan ang naghihintay sa sinumang lalaban sa Regent Estate. Walang tigil ang pag-iyak ni Ethan, na parang isang mabangis na halimaw na hinagupit. Ang mga batong matagal na niyang hawak ay matagal nang dinurog at naging pulbos. Hindi naghiganti si Vicious Pilking, kundi nakaramdam lamang ng walang katapusang panghihinayang. Ang kanyang pinakamalaki at pinakarespetadong kalaban ay mamamatay sa ganoong kaawa-awang paraan. Bumantong hininga rin ang mga alchemist sa paligid. Ngunit walang sino man doon ang handang lumaban sa 7 bahay. Nababalot ng luha ang mukha ni Darcy, nagmamakaawa kay Clara gamit ang kanyang mga mata. Kinagat niya ang kanyang labi, akmang mamagitin, ngunit hinayla siya pabalik ni Jackson. Kahit tayo ay hindi niya mailigtas mula sa pagsalakay ng 100 rumbling bloodbats. Isusugal lang natin ang ating mga buhay. Hayaan mo na, wala nang saysay. Bumantong hininga si Jackson sa malungkot na kalagayan ni Ethan. Iniisip na niya kung paano niya iiwan ang Larson clan.
Ang kanyang alyansa ay kay Ethan. Kung wala siya, walang dahilan ang Veiled Dragon Pavilion para tulungan ang Larsen clan. Dahil mamamatay si Ethan, mabibigo ang kasunduan sa alyansa. Hay nako, kapatid, huwag mo akong sisihin. Ako ang bahala sa angkan mo, pero hindi ko na kayang panindigan ang alyansa. Hindi na ito makakabuti sa bahay. Bumantong hininga si Jackson, habang ang iba ay yumuko bilang pagsuko. Nasa matinding kalagayan si Ethan, walang sino mang sumuporta sa kanya. 163. Biglang naputol ang panaghoy ni Ethan. Nanginginig ang puso ng lahat. Nagsimula pang umiyak si Clara sa pag-aakalang wala na si Ethan. Pero ang nakakagulat ay naroon pa rin ang enerhiyang pirma ni Ethan na may asul na apoy sa gitna ng kanyang noo. Sa ilalim ng kablihan nito, nagsimulang huminga ng maluwag si Ethan. Hindi tumigil ang mga sound wave, ngunit hindi na ito kasing nakakairite gaya ng dati. Iyan ay sigaw ni Trent, naaalala ko na ngayon. Sa kanyang pakikipaglaban kay Ricky, lumitaw din ang asul na apoy na ito na pinuprotektahan ang kanyang kaluluwa. Tunay ngang nalilito si Ethan sa sakit at nakalimutan ang asul na apoy na nagpoprotekta sa kanyang kaluluwa. Ngayong nasa hangganan na ang kanyang kaluluwa, kusang lumabas ang asul na apoy. Dahil dito, nakahinga ng maluwag si Ethan. Sa ilalim ng banayad at mainit na liwanag ng apoy, nagsimulang gumaling ang kanyang kaluluwa. Naramdaman ni Ethan kung paano ito lumago at malapit nang makapasok sa Radiant Stage. Dahan daw ang ipinikit ang kanyang mga mata, na natiling nakaluhod si Ethan at hindi pinansin ang lahat ng nasa paligid niya habang hinahayaan siyang maligo sa init. Ito ay isang pambihirang pagkakataon para umunlad ang kanyang kaluluwa at hindi niya ito palampasin. Ang mapagmataas na si Quinley ay sumigaw sa takot kay Vicious Pilking, "Elder Yan, anong nangyayari? Mukhang buhay pa siya." Hindi pa siya patay. Naguluhan din si Vicious Pilking. Kung gayon, ano ito? Bakit hindi siya umiiyak at tila nasisiyahan na lang? Naguluhan si Quinley. Inikat ni Vicious Pilking ang kanyang mga mata at umiling, paano ko malalaman? Elder Yan. Kumunat ang noo ni Quinley, hindi mo naman siguro siya maiisip na maging magaan dahil isa siyang kahangahangang alchemist, di ba? Dahil sa galit, sinaman siya ng tingin ni Vicious Pilking, pangalawang batang Panginoon, pakiusap, ingatan mo ang iyong tono. Hindi ba't palaging tinutulungan ni Pilking Hall ang Regent Estate? Kailan pa tayo nagpakita ng kabaligtaran? Hindi ba't nakukuha rin natin ang body root para sa iyo? Hahaha, kailangan pang malaman yan. Alam ng lahat na hinahangad ni Pilking Hall ang napakalaking kayamanang ito. Sino ang nakakaalam, baka kunin mo na lang ito at tatakbo sa unang pagkakataon. Single ni Quinley. Sa sobrang galit ni Vicious Pilking, hindi siya makapagsalita at nanlumo ang kanyang puso. Maaaring ang mga sinabi ni Ethan ay para sirain ang kanilang pagtutulungan, ngunit walang dad ang totoo ang mga ito. Hindi angkop na maging leader ang Quinley na ito, masyadong makitid ang kanyang pag-iisip. Naglakad ang matanda papunta kay Quinley, pinanood si Ethan na sinasalakay ng mga rumbling bloodbath at sinabing, pangalawang batang Panginoon, sa palagay ko ay nakaisip siya ng paraan para harangan ang mga bloodbath. Kung magpapatuloy ito, lalo lamang lalala ang sitwasyon. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Nag-aalala na rin si Quinley. Ngumiti ng masama ang matanda, iminumungkahi kung sabay-sabay natin siyang atakihin. Tinataka ng mga bloodbath ang kakaibang movement skill na iyon at maaari natin siyang patayin ng malapitan. At saka, pangalawang batang Panginoon, hindi ba't nasabi mo na ikaw mismo ang papatay sa kanya para mabawasan ang iyong puot? Hihihi. Oo, gagawin namin ang sinabi mo. Tumanggaw si Quinley, at sinabi kay Vicious Pilking bilang pakiusap, ngunit ang totoo ay parang isang kahilingan ito, aabalahin ko si Elder Yan para pigilan ang pag-atake ng bloodbath at hayaan natin siyang labanan. Pero tandaan, huwag mong hahayaang makatakas muli ang batang iyon. Sumanghel sa loob, sa kabila ng galit, sumunod si Vicious Pilking. Sino ang nagsabi sa Regent Estate at Pilking Hall na pumirma ng kasunduan sa alyansa? Dahil sa kawalan ng mas magandang alternatibo, kinailangan niyang sumunod. Sa pamamagitan ng isang senadorias ng kamay, huminto ang 100 rumbling bloodbaths ngunit nakapikit pa rin ang mga mata ni Ethan habang nakaluhod sa lupa.
Mukha siyang isang lalaking yumuyuko na dahil naubos na ang kanyang reserba, hindi na niya kayang tumayo pa. Maliban sa isang exception, ang asul na apoy ay kumikislap pa rin sa kanyang noo. Anong problema niya? Tanong ni Clara na may pag-aalala. Dahil wala na ang mga sound attack, dapat sana'y tumalon na siya. Pero parang estatwa na lang siyang nakaupo roon. Maaaring comatose siya o masyadong mahina para gumalaw. Parehong iyon ang pinakamasamang posibilidad sa isang mapanganib na sitwasyon. Nagmakaawa si Clara kay Jackson gamit ang kanyang mga mata, Tio Gio. Nanginginig ang kanyang nag-iisang mata habang seryosong sinasabi, sandali lang. Kung mayroon pa rin siyang pukana, hindi lang natin siya may iligtas sa pamamagitan ng pagpasok natin ngayon, kundi masisira pa natin ang plano niya. Biglang sabi ni Trent. Tumango ang iba. Malinaw ang lahat sa paraan ng paghawak ni Ethan kay Quinley sa ngayon. Palagi niyang pinupuntirya ang mga ito kapag walang bantay ang kanyang kalaban. Hindi niya moari na lagi niyang nagagawang maipit si Quinley ng paulit-ulit nang hindi niya namamalayan. Ganito rin ang iniisip ni Quinley. Kalmado at hindi gumagalaw si Ethan, pero sino ang mag-aakalang nagkukunwari lang siya? Gusto nilang iwasan ang biglaan niyang pag-atake, na maaaring magdulot ng maagang kamatayan sa isa pa sa kanila. Naalala ni Quinley kung gaano kadelikado ang lugar na iyon at basang-basa siya ng malamig na pawis. Mas maingat pa ang kanyang mga hakbang habang papalapit sila kay Ethan. Tumakbo ng mabilis ang mga alchemist at ang mga delegado ng mga angkan bago pa nila masaksihan ang masalimuot na labanan noon. Sa kanilang paningin, dalawang eksperto sa Profound Heaven, mula sa 7 bahay, ay nanginginig sa kanilang mga bote sa harap ng isang walang kalaban-labang Bone Tempering Cultivator. Natulala sila. Dude, anong problema dyan? Kayo ang naghahabol sa buhay niya, kayo ang pinakamalakas dito, pero hindi kayo maglalakas loob na lumapit sa isang lalaking walang malay. Pinahihirapan niyo ang 7 bahay, alam niyo ba? Ang magiging tugon ni Quinley, kung maririnig niya lang sila, ay, alam ko na. Sus Mariosep. Huminga ng malalim, dahan-daang lumapit si Quinley kay Ethan, ngunit lalong lumapot ang pawis sa kanyang noo. Hindi siya natatakot na labanan si Ethan. Ang tusong ugali ni Ethan ang nag-iwan sa kanya ng pagkabalisa. Sa huli, takot lang siyang mahulog muli sa panlilinlang ni Ethan. Nang sa wakas ay makarating sila kay Ethan, sinubukan ni na Quinley at ng ikalimang elder gamit ang isang suntok. Bam! Bam! Tumama ang gininto ang kamao sa mukha ni Ethan at pinalipad siya. Pagkatapos ay isang malakas na putok ang umalangaw-ngaw habang siya ay nabaon sa mga guho. Natigilan si Quinley, hindi ba't napakadali lang naman yan? Hindi man lang nag-react si Ethan at tuwang-tuwa na siya ngayon. Siguro wala pa rin siyang magawa dahil sa mga sound attack ng mga paniki. Ikalima na nakatatanda, tama tayo. Ang utak niya lang ang tanging bagay na bumuhay sa kanya hanggang ngayon, tumawa si Quinley. Tumango at ngumisi ang matanda habang inaanyayahan, kung maaari po, pangalawang batang Panginoon. Pinabukol ng dalawa ang kanilang dibdib at nagmamadaling tumakbo papunta sa mga guho. Hindi nakapagsalita ang mga tao. Kanina ay nanginginig sila sa kanilang mga bota, ngunit ngayon alam na nila na siya ay parang isang napatay na kandila, isang kordero na papunta sa katayan, nabawi nila ang kanilang mga mapagmataas na saloobin. Anong klaseng mga tao ito? Pinagmasdan sila ng karamihan ng may pangungutya. Uulanan sana sila ng pangungutya kung hindi dahil sa mga ito na galing sa 7 bahay. Masyadong nakasentro sa sarili nilang kagalakan ang dalawa para mapansin ito, at ngayon ay pipitasin na nila ang bunga ng tagumpay. Natatarante si Clara. Kahit kumilos pa siya ngayon, huli na ang lahat. Tumangala si Jackson sa mga umiikot na paniki, pagkatapos ay lumingon sa paligid, at sinabi habang nakanganga ang mga ngipin, Solfred Gian, Iris Overseer, Peony Overseer, sumama kayo sa akin para harapin ang mga paniki. Patayin ang pinakamarami ninyong makakaya. Clara, iligtas ninyo ang bata. Sana ay maging maayos ang lahat para makita ni Quinley ang isang pamilyar na mukha. Tumangaw si Clara ng may pananalig. Pero bago pa sila makapagsimula, sumunod ang isa pang kalabog. Tumalon si Ethan palabas ng mga guho at nawala na rin ang asul na apoy, ngunit ang kanyang mga mata ay kumislap ng malabughaw, na parang may apoy pa ring tumibok sa loob. Sino ba ang bumangga sa akin?
Lumapit ka at pangako kung hindi kita mamamatay sa bubugbugin. Inikat niya ang leeg niya paarap sa kanilang dalawa habang may masamang ngisi. Gulat na gulat, sina Quinley at ang ikalimang elder ay hindi makapaniwala, ayos ka lang kahit tinamaan ka ng atake ng 100 paniki. Hahaha, nakakainis lang ang pag-ungol ng 100 paniki. Nagpakita si Ethan ng isang misteryosong ngiti. Natulala ang mga tao. Sapat na ang 100 rumbling bloodbaths para patayin ang isang 5th level spiritual beast pero ligtas at maayos naman siya. Si Ethan ay isang tunay na kakaiba. Natulala rin sa gulat si Vicious Pilking. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang grupo ni Jackson. Palagi niya tayong binibigyan ng mga takot at pag-aalala. May talento siya para patuloy na gawing biyaya ang isang krisis. Bumantong hininga si Jackson, ngunit nakasimangot si Clara sa mga paniki sa kalangitan, hindi pa lumilipas ang panganib. Hindi, maayos na ang lahat ngayon. Ngumiti si Trent, tingnan mo kung paano nagbago ang mga mata niya. Minsan ko lang nakita ang tinging iyon, noong pinatay niya si Ricky. Hindi ko malilimutan ang nakakapangilabot na kumpiyansang iyon. Nagkatinginan silang lahat at napagtanto nilang tama si Trent. Nagbago ang buong kilos ni Ethan. Para siyang isang hinasa na espada, naghihintay na ilabas ang kaluban nito at baligtarin ang mundo. At sa kailaliman ng madilim na kailaliman na nasa kanyang mga mata, ang napakalamig na hanggaring pumatay ay umuugong. Kahit si Jackson, isang eksperto sa Profound Heaven, ay nanginag. Tumawa si Trent at nagunat, nangangatog siya para pumatay ng tao. Kinakabahan sina Quinley at ang ikalima na nakatatanda malapit sa mga guho. Ngunit ang daang paniki sa itaas ay nagsikap na tiyakin ang kanilang kaligtasan, hahaha, Ethan, wala kang matatakbuhan. Kaya't tumigil ka at hintayin ang iyong kamatayan. Tumakbo. Tinaas ni Ethan ang kilay at itinoon ang tingin sa mga halimaw sa itaas at ngumiti, oo, wala nang matatakbuhan ngayon. At dahil wala ni isa sa inyo ang gustong makakita sa akin na tumatakbo, gagawin ko ang gusto ninyo at manatili sa lugar. Tumigil ka. At pumatay. Nagngangalit na sabi ni Ethan, habang itinutuon ang kanyang walang hanggang intensyong pumatay sa kanilang dalawa. Nanginig ang dalawa at ang kanilang mga puso ay sinaktan ng kakaibang takot. Nahirapan ang dalawa na tanggapin ito, paano ito magiging 164. Pagsugpo ng kaluluwa. Ito ay isang kakayahang magagamit ng sinumang may makapangyarihang kaluluwa upang bigyan ng pressure ang mga mas mahihina kaysa sa kanya, hanggang sa hindi na nila kayang tumayo. Hindi umabot ng ganoon kalayo si Ethan ngunit sapat na ito upang magdulot ng takot sa kanyang mga kaaway. Ito naman ang naging dahilan ng kanilang pagkagulat. Bagamat pareho silang body cultivator, nakatutok pa rin sila sa pagsasanay ng kanilang mga kaluluwa bilang paghahanda sa pagpasok sa Radiant Stage. Ang pinakamagandang halimbawa ay si Quinley, na nagsanay sa Imperial Tyrant Body Art, pinipino ang kanyang katawan gamit ang kapangyarihan ng dragon ngunit nagagamit din ang Dragon Soul upang pinoin ang sarili niyang kaluluwa. Malakas ang kanilang mga kaluluwa, kahit para sa mga eksperto ng Profound Heaven na tulad nila. Gayunpaman, ipinakita ng katotohanan na ang kaluluwa ni Ethan ay higit na nalampasan ang kaluluwa nila, kaya't nakaramdam sila ng takot. Ang tanging paliwanag ay ang batang ito ay may kaluluwa ng isang eksperto sa Radiant Stage. Ang kaisipang ito ay pumihil sa kanilang mga puso sa takot. Napanganga sila ng husto kay Ethan na kahit sila ay hindi makapaniwalang posible iyon. Ang kanyang cultivation ay nasa bone tempering stage pa lamang ngunit kaya na niyang makipagsabayan sa isang eksperto sa Profound Heaven at maging ang kanyang kaluluwa ay nasa Radiant Stage. Posible ba ang ganitong kakaibang pagkakataon? Napansin ni Ethan ang kanilang iniisip at ngumisi, sa tingin ko, dapat magpasalamat. Kung hindi dahil sa paghihirap ng rumbling batwave, hindi sana ako nagkaroon ng ganitong napapanahong pagkakataon na makalusot. Namatay ang asul na apoy sa kanyang mga mata at kasabay nito ay ang pag-agaw ng puso ni Quinley. Nakaramdam siya ng matinding takot mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Dapat ganoon na nga. Sigurado na ang dalawa nakakapasok lang ni Ethan sa Radiant Stage gamit ang kanyang kaluluwa. Malakas nga ang kanyang kaluluwa ngunit hindi pa ito sapat para pumatay ng may intensyon lamang. Ang dahilan ng kanyang posisyon noon ay dahil nasa kalagitnaan siya ng pag-abante.
Hindi maaaring mabuhay ang kakatwang ito. Sumigaw sa loob, sinenyasan ni Quinley ang ikalimang elder gamit ang kanyang mga mata. Napansin ng ikalimang elder ang kanyang desisyon at naghanda. Kailangan na nila siyang patayin ngayon habang may pagkakataon pa sila. O kapag naunawaan na niya kung paano pumatay ng may intensyon, huli na ang lahat. Bam! Bam! Walang paunang salita, sumugod si Quinley patungo kay Ethan. Ang kanyang katawan ay nagliwanag sa isang ginintoang liwanag at naghahanda ng suntok. Binunot din ng matanda ang kanyang martilyo, itinutok sa ulo ni Ethan. Biglang natabunan si Ethan na parang babagsakan ng bundok. Bigla, nasa harap niya si Quinley na may maringal na kamao, may hawak na sapat na kapangyarihan para basagin ang mga bundok at hatiin ang mga dagat. Sa harap ng ganitong mapaminsalang pagsalakay, hindi napigilan ni Ethan ang sarili. Dalawang asul na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata at ang tanging ginawa niya ay ikiling ang kanyang ulo, at ang malakas na kamao ay tumama lamang sa hangin. Dumaan ang gininto ang liwanag sa kanyang tainga, pinasabog ang isang buong kalye ng mga bahay, ngunit wala siyang sapat na lakas para hindi mahawakan kahit isang hibla ng buhok ni Ethan. Dahil sa paparating na martilyo, biglang napatalon si Ethan at lumabas sa sakop nito. Pumutok ang martilyo sa lupa, gumuho ang lupa ng 20 metro ang layo, ngunit sapat lamang ito para maabot ang mga daliri ng paa ni Ethan. Halos hindi siya nakatayo sa gilid, payapa, na parang natural lang ang lahat sa mundo. Kinabahan sina Quinley at ang ikalima na nakatatanda, at muling sumugod sa kanya, kasabay ng sunod-sunod na suntok at sunod-sunod na hampas ng martilyo. Napakaraming suntok. Bawat isa ay napakabilis na parabang naselyuhan na nito ang anumang paraan ng pagtakas. Gayunpaman, dahan-daang iniwasan ni Ethan ang mga atake nang hindi man lang ginagamit ang mystifying phantom step. Ang simpleng galaw ng paa ay sapat na para mailigtas siya sa anumang panganib. Sa loob ng 100 suntok na ito, si Ethan ay sumayaw lamang sa loob ng 2 metrong bilog, habang sina Quinley at ang ikalimang elder ay walang magawa kahit guluhin man lang ang kanyang damit. Ang palabas na ito ay hindi pa naririnig, lalo na't hindi pa nakikita, na pumukaw ng hiyawan mula sa karamihan. Dalawang eksperto sa Profound Heaven ang nawala ng saysay sa harap ng isang bone tempering stage cultivator. Umatake sila ng daan-daang beses ngunit ni minsan ay hindi nagtagumpay. Kahit na ito ay itinatanghal, hindi posible na magkaroon ng ganitong kakaibang katumpakan. Bagamat imposibleng maunawaan ang lahat, napakalinaw nito kay Jackson at sa iba pa. Ngunit lahat sila ay labis na nagulat, labis na namangha, kaya't nakatitig lamang sila ng matagal. Malinaw sa kanila na ito ay kakayahan ng isang Radiant Stage Cultivator, ang Discerning Field. Sa loob ng saklaw nito, kayang matukoy ng gumagamit ang pinakamaliit na pagbabago. Madali rin itong matukoy ang direksyon ng isang atake. Ito ang dahilan sa likod ng lahat ng kanyang perpektong pag-iwas. Habang siya ay nasa ilalim ng sunod-sunod na suntok, ang kanyang puso ay tahimik na parang tubig. Nakarating na sa panibagong antas ng kakatwa ang batang ito. Iyan ang kakayahan ng isang Radiant Stage, ngunit ginagamit pa rin ng isang Bone Tempering Cultivator. Nagulat si Jackson, ngunit nasasaktan ang kanyang puso. Ilang elder ng Male Dragon Pavilion ang nagtrabaho ng buong buhay nila para maabot ang Radiant Stage, para maramdaman mismo ang kapangyarihan nito, ngunit hindi nila nagawa. Hindi rin naiiba si Jackson. Gayunpaman, ang paparating na si Ethan, nabasa pa rin ang tenga, ay hindi napigilan ang sarili. Isang pakiramdam ng pagkatalo na may halong paghanga ang nagpahirap sa kanya na tanggapin ang lahat. Itinuring niya si Kindstone bilang kanyang kapatid, ngunit hindi niya maialis ang lahat ng inggit na mayroon siya. Bakit sila magkaiba? Bakit hindi niya magawang gawin ito ng kasing husay? Bumantong hininga rin si Trent, sa itsura nito, ang ating munting kakatwang nilalang ay lumabas sa kanyang balat at naging isang ganap na kasuklam-suklam na nilalang. Iniisip ko kung mayroon ba siyang limitasyon. Maaabot ko pa kaya siya. Haha, mukhang hindi naman. Napailing si Trent sa pagkadismaya. Bumantong hininga ang iba at tumango. Pagbalik sa labanan, mahinahong tumalon si Ethan, at nakatakas sa kinaroroonan ng mga kalaban. Ang tanging kakaiba sa kanya ay ang asul na kislap na laging makikita sa kanyang mga mata.
Hinihingal na sina Quinley at ang ikalima na nakatatanda. Nahuhulaan na rin nila ang dahilan, ngunit hindi nila ito nalutas dahil alam nila ito. Si Ethan, isang bone tempering cultivator, ay armado ng discerning field ng Radiant Stage, na nag-iwan sa kanila na walang kapangyarihan kahit na magpatama ng isang sulyap. Ikaw na batang gago, kalabanan mo ako kung maglakas loob ka. Sige na, magpakalalaki ka para magbago. Marahil ay nahirapan na ang kanyang isip, o naubos na ang kanyang pasensya, kaya sinimulang murahin ng ikalima na elder si Ethan. Nagsisisi na siya ngayon sa ginawa niya. Dahil hindi kayang tapusin ng dalawang magagaling na eksperto sa Profound Heaven ang isang simpleng bone tempering cultivator, hinihiling mo sa kanya na tumigil. Kung hindi ito katawa-tawa, ano ang katawa-tawa? Mabuti pa't hilingin mo sa kanya na itali ang sarili niya para sa iyo habang ginagawa niya iyon. Ang kanyang mga salita ay sinalubong ng matinding paghamak mula sa karamihan. Ang 7 bahay na nanloloko sa iba ay isang karaniwang pangyayari, ngunit hindi pa ito kailanman bumagsak ng ganito kalalim. Humph! Ngayon alam ko na kung bakit pinatay ni Grandmaster Kindstone si Ricky. Hindi na niya matiis ang matandang kot na iyon. Ang Hell Valley siguro ang pinakawalandiya sa 7 bahay. Maraming bulong-bulungan ang kumalat, at wala ni isa ang mabuti, na may bahid ng pangungutya, hayagan man o hindi. Tinitigan ni Quinley ang ulirang hanggal, kung gusto mong mapahiya ang sarili mo, sige. Pero huwag mo akong isali sa gulo mo. Ano nga ba ang kailangan ng mga matatanda sa Hell Valley ngayon? Kawalang hiyaan. Tumango lang si Ethan at ngumiti, ayos lang siguro yan. Dahil wala rin naman akong planong pumunta kahit saan, siguro matatalo na lang kita ng husto. Kita mo na ang lugar na to, hindi ako aalis dyan. Ibinaw ni Ethan ang kanyang mga paa ng mas malalim sa lupa, ang kanyang mukha ay puno ng sigla, tulad ng sa pagpipino kanina. Kapag umalis ang mga paa ko rito, mapapasayo ang ulo ko. Napasinghap ang mga tao sa takot. Walang kapanay ang kabayanihan ni Grandmaster Kindstone na umabot sa kanyang isipan. Walang dapat ikatakot habang nagpipino dahil taglay mo ang kamangha-manghang sinaunang sikretong sining sa pagpipino. Dahil lang doon, nagawa mong mapanatili ang iyong bait. Pero ibang usapan na ito. Ikaw, Ginoo, ay isang bone tempering cultivator, kahit na mas malakas kaysa sa karaniwan, isa ka pa ring bone tempering cultivator. Alang-alang sa Diyos. Kaharap mo ang dalawang walang hiya at kasuklam-suklam na eksperto ng Profound Heaven ng harapan. Hindi ka nila pababayaan dahil lang sa mas mahina ka. Kung isinasaalang-alang mo pa rin ang lahat ng ito, libing mo na. Napaigtad sina Quinley at ang ikalima na nakatatanda ngunit napalingon silang nalilito. Ikaw na batang gago, anong pinaglalaroan mo? Maingat siyang tiningnan ni Quinley. At iminulat ng karamihan ang kanilang malalaki at puting mga mata, at ang ilan ay halos bumulwak na ng dugo. Nakatayo na si Grandmaster Kindstone sa kinatatayuan niya at ang natitira na lang ay itali siya. Pero, kayong mga hanggal ay labis na nag-iisip na isa itong tukanan niya. Naku, wala naman sigurong koneksyon ang lakas ng loob ng isang tao sa cultivation niya. Mas malakas ang loob ng isang bone tempering cultivator na harapin ang dalawang eksperto sa Profound Heaven, samantalang kayong dalawa ay mas takot pa sa isang daga. Hindi ninyo ito makikita araw-araw. Hindi na matiis ng mga tao ang kanilang kasuklam-suklam na ikinilos at hinamak sila kahit na sila ay mula sa 7 bahay. Nag-aalab ang mukha ni Quinley, tila nang hihina ang loob niya sa sarili niyang mga sinabi. Pero mas mabuting maging maingat kaysa magsisi sa patibong ng lalaking iyon. Tumawa si Ethan, hindi man lang tinangkang itago ito, syempre meron ako. Pero walang hayagang dahilan, kailangan lang talaga. Kumuha si Ethan ng isang bote at humajejek, huwag mong kalimutan, isa akong alchemist. Binuksan niya ang tapon at isang kumikinang na asul na tableta ang lumapag sa kanyang kamay kasabay ng pag-iling. Pildores para sa ikalimang baitang, Pildores na sumasabog. Sigaw ng Vicious Pill King. At si Quinley ay natatarante rin habang mabilis siyang umaatres ng 10 metro, sisubog siya. Naging magulo ang sitwasyon habang ang mga tao ay nagtakbuhan kung saan-saan para maghanap ng kanlungan. Natatakot sila na baka maabutin sila ng pagsabog ng isang bone tempering cultivator.
Nagulat at naguluhan ang grupo ni Jackson. Hindi naman ganoon kalala ang sitwasyon para maging dahilan ng ganoong kalaking desisyon tulad ng pagpapasabog ng sarili. Sa totoo lang, ang bursting pill ay kapaki-pakinabang lamang kapag sumabog ang isang tao. Tiningnan ng mga tao ang kalmadong mukha ni Ethan, habang ipinapakita pa rin ang kanyang misteryosong ngiti. 165. 1, 2, 3. Nahulog ang mga tableta sa kamay ni Ethan kasabay ng mahinang pagkatok sa bote. At sa bawat pagbagsak ng kumikinang na asul na tableta, mas lalong tumitindi ang pagkirot ng puso. Nang magtipo ng 5 sa kanyang palad, itinabi ni Ethan ang bote, 5 tableta lang ang dapat. 5. Kumaibat ang talukap ng mata ni Vicious Pill King. Kayang patasin ng isang bursting pill ang Yuan Chi ng isang taon ng 10 beses. Kung hindi ito kayang tiisin ng katawan, sisubog ito dahil sa strain. Ang pagsabog na iyon ay 10 beses ding mas malakas kaysa sa isang simpleng self-detonation. Ang pag-inom ng mga tabletang ito ay gagawing parang isang nagbabagang bomba si Ethan. Nadagdagan nito ang kanyang kapangyarihan ng 50 beses, ngunit ang pagsabog ay hindi bababa sa lakas ng isang eksperto sa Deep Heaven. Ang pinsala ay hindi lamang limitado sa maliit na lugar na ito, kundi pati na rin sa buong Drifting Flower City. Ito ay tatamaan ng shockwave, wawasakin hanggang sa maging lupa. Nanginig ang puso ni Vicious Pill King habang sumisigaw sa takot, pigilan siya, kung hindi ay hihilahin niya tayong lahat pababa kasama niya. Huli na, kulang pa. Walang pag-aalinlangang nilunok ni Ethan ang mga tableta. Sa isang iglap, lumakas ang hangin, at umalangaw-ngaw ang isang dagandong. Sa ilalim ng takot na mga mata ng kanyang mga tagapakinig, ang espasyo sa paligid ni Ethan ay nababaluktot. Tila may kung anong tumulo mula sa kanyang katawan, na parang isang hilaw at pisikal na Yuan Chi. Ang kanyang mga pakpak ng kidlat ay lumaki ng doble ng laki nito. Sa patuloy na pagbabago ng kanyang anyo, nagngalit si Ethan habang tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Nakakuyom ang kanyang kamao, ang kanyang mukha ay nakasimangot dahil sa hindi masabi na sakit. Pero pinigilan niya ang boses niya, ni hindi man lang niya hinayaang makawala ang kahit isang ungol. Bam! Bam! Nanginig ang kanyang katawan at nanlaki ang kanyang dalawang braso. Muling nabanaag sa kanyang noo ang asul na apoy, ngunit sa pagkakataong ito ay mas malaki kaysa dati. Ang asul na apoy ay lalong nagliliyab, ang kanyang mga pakpak ay kumikislap sa kulog, at ang kanyang malamig na mga mata ay namumula. Ang kanyang baluktot na mukha ay tila handa ring magpakawala ng isang kakilakilabot na kapangyarihan. Pinanood ng mga tao ang pagdating ng kanilang kamatayan mula sa malayo, hindi makapaniwala sa kung gaano kalaking kapangyarihan ang natamo niya. Patuloy siyang umangat mula sa ikalawang patong ng bone tempering stage sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ni Vicious Pill King at ng iba pa, nang may patuloy na paghihirap. Habang lumalakas siya, mas malaki ang kanyang pakinabang. Kung mawawala ang kanyang kontrol habang pinapagana niya ang kanyang lakas, mas kaunti ang magiging pagsabog, ngunit kaunti lamang. Ngunit nagmatigas si Ethan at sumikat ang kanyang kapangyarihan. Gulat na gulat si Quinley, ngunit sa loob-loob niya ay umiiyak siya. Sa ngalan ng Diyos, ano ba ang kaya ng batang ito? Paano niya ito nagagawang bowen pa? Kasabay ng isang nakagiginhawang buntong hininga, parang buhawi, umabot sa dulo ang lakas ni Ethan. Ngunit, sa kabila ng inaasahan ng lahat, walang pagsabog na naganap. Ang tanging nakita lang nila ay isang kalmadong Ethan na humihinga ng malalim. Iyan ay nanginginig ang boses ni Vicious Pill King, ay ito ang Profound Heaven Stage. Nakita ng iba ang mabangis na aura sa paligid niya at napabuntong hininga. Sa loob lamang ng ilang paghinga, umakyat si Ethan mula sa ikalawang patong ng bone tempering stage patungo sa Profound Heaven Stage. Nakakagulat naman ito. Seryoso ang mamukha ni na Quinley at ng ikalimang elder. Alam na nila ngayon na ang mga tableta ay hindi para sa kanya, kundi para palakasin ang kanyang kapangyarihan. Ngunit paano magagawa ng isang tao ang ganoong kahangahangang gawa? Para sa isang karaniwang lalaki, ang 10 beses na pagtaas ng Yuan Chi ay sisubog na parang lobo. Ngunit ang batang ito ay nakayanan ng 5 beses na pagtaas nito. Gaano ba siya katatag? Halimaw. Hindi napigilan ni Quinley na sabihin ito.
Gulat at namangha rin ang iba sa matipunong katawan ni Ethan. Nagpakita ng senyales na lumapit kina Quinley at sa ikalima na nakatatanda, kinutya sila ni Ethan ng nakangiti, ayaw niyo bang makipag-away? Sige, halika at hulihin niyo ako. Ang katapangan at pangungutya ay nagpasiklab sa galit ni na Quinley at ng ikalima na nakatatanda. Ito ang unang pagkakataon na kinutya sila ng ganito katindi. Walang imik nilang binaril si Ethan at inihagis ni Quinley ang isang gininto ang kamao sa mukha nito. Ikaw na batang to, kung ang lakas ng loob mong manginsulto, huwag kang umiwas at tanggapin na parang lalaki. Pang-aasar ni Quinley sa kanya. Nakangiting itinaas ni Ethan ang kanyang kamay, hindi mo na kailangang umiwas. Bam! Bam! Nagtama ang mga kamao, pinupunit ang hangin gamit ang isang matinding pagsabog at nagpakirot sa mga tainga. Nagbanggaan ang Yuan Chi ng dalawa at kumalat na parang daluyong. Ang mga maliliit na bato at bato sa paligid ay dinurog sa ilalim ng walang pigil na lakas. Nagmamadali ang mga tao sa pagtayo ng kanilang Yuan Chi para protektahan ang kanilang mga sarili, ngunit ang ilang mahihinang bone temper cultivator ay natapon 20 metro ang layo at dumura ng dugo. Nangingibabaw sa kanilang mga puso ang pagkabigla mula sa isang simpleng sagupaan. Magiging matindi ang laban. Pero maya-maya, nanlaki ang mga mata nila. Gulat na gulat silang nanood ng ang todong atake ni Quinley ay basta na lang hinarang ni Ethan. Mukhang hindi man lang sinusubukan ng huli. Biglang pumasok ang ikalimang elder mula sa likuran, sabay hampas ng martilyo sa kanyang ulo. Dong! Umalangaw-ngaw ang tili ng metal sa metal at isa na namang shockwave ang mabilis na umalis. Nagsikap ang mga manunood na makayanan ito ngunit 12-12 ng mga tao ang tumilapon sa ere. Pero, nang tumangala sila ngayon, kumikislap ang kanilang mga mata. Kalmado pa rin ang mukha ni Ethan gaya ng dati, hanggang sa puntong hindi na niya pinansin ang ikalimang elder at hinayaan na lang niyang harangan ng isang pakpak ang martilyo. Hindi man lang nanginig si Ethan dahil sa suntok. Napasigaw ng walang tigil sina Quinley at ang ikalimang elder, imposible. Walang imposible, lalo na pagdating sa tunay na ikaw. Hinawakan ni Ethan ang kamao ni Quinley at inihagis ito. Bumagsak si Quinley sa lupa, unti-unting lumubog. Hindi rin niya nakalimutan ang ikalima na nakatatanda, bahagyang nanginig ang kanyang mga pakpak ng kidlat at lumipad ang matanda ng 100 metro bago tumama sa lupa. Ngunit kahit na ganoon, kinailangan pa niyang umatras ng 6 na hakbang upang maging matatag. Nang makita si Ethan ngayon, natakot ang ikalima na elder. Ngunit hindi ito matanggap ng kanyang puso at muling sumugod. Hindi pinansin ni Ethan ang kanyang pagtatangka, tinitigan lamang si Quinley ng may sarkasmo, pangalawang batang Panginoon, naaalala mo ba noong kinausap mo ako tungkol sa mga lalaki at babae? Kung gayon, hayaan mong ipaalam ko sa iyo na sa pagkakataong ito, tanging ang mga nakatayo lamang. Ang tunay na lalaki. Isang hayagang kahihiyan iyon. Umungol si Quinley at sinugod si Ethan. Siya ang pangalawang batang amo ng Regent Estate, paano siya nagawang insultuhan ng isang tao? Dumating din ang nakatatanda, pinupukpok gamit ang kanyang martilyo. Pero tinuwanan lang ni Ethan ang kanilang mga walang kwentang pagtatangka. Pinino ang kanyang katawan gamit ang diamond sand at ginawa itong isang kayamanang demonyo ng ikalimang baitang. Hindi niya kayang harapin ang dalawang ito kanina dahil kulang ang kanyang Yuan Chi sa tunay na potensyal ng kanyang katawan. Ang pag-inom ng 5 bursting pill ay nakabawi para dito, na nagbigay daan sa kanya upang magamit ang kanyang malademonyo na kayamanan sa buong kakayahan nito. Dagdag pa sa kanyang Radiant Stage Soul, paano pa kaya tatama ang dalawang ito? Nakangiting inilagay ni Ethan ang isang kamay sa likuran niya at ginamit lamang ang kaliwa niya para harangan ang lahat at anumang ibato sa kanya ni Quinley. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang mga pakpak para sumayaw sa martilyong himig ng ikalima na elder. Walang tigil ang mga kalabog at tunog ng tunog dahil ang lakas sa likod ng bawat indayog ay sapat na para durugan ang anumang bagay sa paligid nila. Masakit sa tainga ng mga tao ang saksak ng mga pagsabog ngunit masyado pa silang tanga para maalala ang mga iyon. Mahirap paniwalaan kung gaano kadaling hawakan ni Ethan ang dalawang eksperto sa Profound Heaven habang nakatayo kahit na nakikita niya mismo ito. Anong problema sa mundong ito?
Kailan pa nagkaroon ng isang bone-tempering cultivator na napakalaki ng halimaw, na kayang gawing stepping stone niya ang mga eksperto ng Profound Heaven. Dalawa laban sa isa ito, at hindi man lang sila makakapag-una. Ang pinakamalala, ang kanilang kalaban ay mahinahon lang ang pagtanggap dito. Sa kabila ng kanilang mga sumpa, alam nila ang katotohanan. Ang mga eksperto sa Profound Heaven na nasa harap nila ay hindi naman mahina, ngunit ang kabataang ito na may bone tempering ay sadyang napakalaki ng halimaw. Natigilan ang grupo ni Jackson. Isang kisap mata lang ang kailangan para malampasan ang kapangyarihan ni Ethan ang imahinasyon ng lahat. Hindi kayang harapin ng kanilang mga isipan ang imposibleng eksenang nagaganap sa harap mismo ng kanilang mga mata. Bumaliktad ang mundo, nabaligtad ang plano ng kapangyarihan, at isang bone-tempering cultivator ang nakikipaglaro sa dalawang eksperto ng Profound Heaven. Napanganga si Clara at ang kanyang mga tagapangasiwa. Si Iris Overseer ang unang nakabawi at napabuntong hininga, ang demonyong Ethan ay nabubuhay sa kanyang kahihiyan. Ang halimaw sa lahat ng kakatwa. Parang maiiyak si Trent, ikawalo na nakatatanda, dapat kong hanapin ang nakatatandang kapatid para magsanay gamit ang aking espada. Gusto kong buhayin muli ang Sword Marquis Abode. Walang saysay na habulin ang batang iyon. Ang pangarap na iyon ay pangarap lamang. Bumantong hininga rin si Solfred Gian. Simula nang makita nila si Kindstone, hindi lang ang mga nakababata, kundi pati na rin ang mga nakatatanda ay dumanas ng matinding dagok sa kanilang tiwala sa sarili. 166. Boom! Hindi tumigil ang pagsabog kahit isang segundo. Nakalaban na ni Quinley si Ethan ng 200 beses. Kung ay dadagdag pa ang mga hampas ng martilyo ng ikalimang elder, umabot na ito sa 400, ngunit kahit minsan ay hindi pa rin nawawala ng kontrol si Ethan. Kahit anong atake ng dalawa, hindi man lang nila siya magawang kalmutin. Habang tumatawa ng malamig, nakatingin na ngayon sa kanila si Ethan na parang isang grupo ng maiingay na mga bata, halos walang banta. Ho! Biglang naglaho ang asul na apoy na kumikislap sa ibabaw ni Ethan. Kumunat ang noo ni Ethan, at sa wakas ay nagpakita ng seryosong mukha. Malapit na. Humph, sapat na ba ang pag-indayog mo? Ako na ngayon. Sumanghal, iniunat lang ng palaging pasibong si Ethan ang kanyang kamay at hinawakan ng mahigpit ang palso ni Quinley. Bam! Bam! Isang simpleng kamao ang tumama sa tiyan ng lalaki at nagbigay kay Quinley ng pakiramdam na parang may bomb-utes na bundok. Pagkatapos ay sumipol siya sa ere na parang isang manika. Para lamang madaanan ang 12 ng mga gusali sa kanyang daan at magtapos sa ilalim ng isang tumpok ng mga durog na bato. Nang makatama ang isa, tumingin ng may pagtataka si Ethan sa patuloy na umiindayog na ikalimang elder. Ang isang pakpak ay gumalaw at dumaloy sa martilyo na parang ulupong at kumapit sa kanyang balikat. Hinampis naman siya ng isa pa sa dibdib. Bam! Bam! Kasabay ng isang dumadagandong na tunog na tanging isang gumuguhong bundok lamang ang maririnig, ang ikalimang elder ay lumipad sa ere bago tumama sa lupa na nag-iwan ng isang malalim na butas. Nang siya'y madapa palabas nito, nadulas siya at natamba, at samuka ng dugo. 5. Nabali ang tadyang. Pinilit ng ikalima na elder na tiisin ang sakit habang ang kanyang noo ay puno ng malamig na pawis. Hindi pa siya nagdusa ng ganito katindi sa buong buhay niya bilang isang body cultivator. Ang mas malala pa, isang beses lang siyang nataman ay nabali na ang 5 tadyang niya. Hindi rin nagpatinag si Quinley. Nakaahon siya mula sa mga guho ngunit tumama sa lupa at dumura ng dugo ng 5 beses. Kasama ang mga piraso ng laman sa puddle. Hawak niya ang kanyang tiyan, alam niya ang mabibigat na sugat na natamo ng kanyang mga organo. Ngunit ang kanyang pagkabigla sa kapangyarihan ni Ethan ay nangingibabaw dito. Na-cultivate niya ang Imperial Tyrant Body Art, pero hindi pa rin niya kayang tiisin kahit isang suntok. Nawala ang asul na apoy sa kanyang noo at malamig na tiningnan ni Ethan ang dalawa. Mahina siyang lumabas mula sa mga bakas ng paa na kanyang ginawa at nagmakaawa, hindi lang isa, kundi 2 pagkakataon ang ibinigay ko sa inyo. Kayo ang masyadong mahina para gamitin ang mga ito. Dapat ay kumbinsido na kayo sa inyong pagkatalo ngayon. Kaya nararapat lamang nakitilin ko ang inyong mga buhay. Gulat na gulat ang mga tao.
Dahil silang dalawa ang pangalawang batang amo ng Regent Estate at ikalimang elder ng Hell Valley, maaaring matalo sila sa bawat pagkakataon, ngunit sila lamang ang may pribilehiyong pumatay ng iba kahit kailan at sa anumang paraan nila gusto. Hindi dapat ganoon ang mangyari kung di ang kabaligtaran. Para bang walang pakialam ang pumatay sa kanila sa paghihiganti ng 7 bahay. Ngunit ang karamihan ay napaatras at muling nagtaka, sino ang lalaking ito? Si Demon Ethan, ang mamamatay tao ng tusong si Ricky. Kaya, bakit pa siya mag-aalangan kung guluhin niya ulit ang Hell Valley? Kapag ang isa sa 7 maharlikang bahay ay nasaktan, ano ang magiging pagkakaiba kung magdadagdag siya ng isa pa? Dahil sa realisasyong ito, tumaas ang ekspektasyon ng mga manunood. Walang maisagot ang 7 bahay ng mga maharlika sa loob ng 1,000 taon hanggang ngayon. Marahil ito ay isang minsanang pagkakataon sa buhay upang makita ang 7 bahay ng mga maharlika na sa wakas ay matanggap. Panahon na para matanggap nila ng buo ang nararapat sa kanila. Tinakpan nila ang tuwa na kanilang nararamdaman, at tahimik na naghihiyawan. Lord Master Kindstone, ikaw ang tauhan namin. Patayin silang lahat. Isa pa, wala naman itong kinalaman sa kanila. Hindi naman sa mabigat na kasalanan ang pagtangkilik sa palabas. Tila narinig ni Ethan ang kanilang mga iniisip at humakbang patungo kay Quinley na may hanggang pumatay sa kanyang mga mata. Talagang natarante si Quinley, at sa wakas ay naranasan na niya ang takot sa unang pagkakataon. Hindi pa siya nakakita ng isang taong kasing lakas ni Ethan, o isang taong may ganitong kahangahangang talino. Sa kaibuturan niya, nagsimula siyang makaramdam na parang isang hamak na langgam na naghihintay na diregen. Pinagpapawisan na parang baboy, si Quinley ay natamba patalikod na may maskara ng takot at hindi man lang sumubok na maglagay ng kahit isang tanda ng paglaban. Ang ikalimang elder ng Hell Valley ay nakaramdam din ng kawalan ng magawa. Lumagpas sa inaasahan nila ang kakaibang si Ethan na ito. Gusto niyang tumulong pero kailangan niya ng kapangyarihan, na wala naman siya. Isa pa, ano ang ginagawa niya sa pagtulong sa pangalawang batang amo ng Regent Estate gayong hindi pa rin bumuti ang sitwasyon nito. Gayunpaman, isang 7 kulay na ambon ang lumipad patungo sa nakasimangot na si Ethan, Rainbow Cloud Palm, Sam. Siyempre ako yan. Itinaas ni Vicious Pilking ang kanyang mahinang katawan habang ginagamit ang signature profound rank martial art ng Pilking Hall. Ngumisi siya, Grandmaster Kindstone, inaamin kong ang iyong refining skill ay libu-libong beses na mas mahusay kaysa sa akin, ngunit ang iyong pagtakas ay halos imposible mula sa laso ng aking Rainbow Cloud Palm. Sam, ang pag-arte mo ng ganito ay magpapabilis lang sa pagkamatay mo. Bakit mo kailangang sayangin ang buhay mo? Kumunat ang noo ni Ethan habang sinisigawan niya si Vicious Pilking. Nakangiting itinaas ni Vicious Pilking ang kanyang ulo at bumaantong hininga, gantihan ng pabor ang pabor. Tumanggaw si Ethan at palihim na nagtaas ng kilay. Bomb! Nilamon ng buo ni Ethan ang 7 kulay na laso na ambon. Kumakapit na si Quinley ng mga dayami sa puntong ito, tuwang-tuwa na nakahanap ng pag-asa sa mahinang tagapagligtas na ito, salamat Elder Yan, ngunit ang batang ito ay kakaibang kalikasan. Kaya ba siya ng iyong Rainbow Cloud Palm? Ubo. Hindi, oras lang ang mabibili nito. Ang paggamit ng isang malalim na ranggong martial art kasama ang isang pagod at napinsalang katawan ay lalo lamang nagpulala sa kanyang mapanganib na kalagayan na nagresulta sa matinding pag-ubo na sinundan ng pagdura ng dugo. Hindi na makatayo si Fulton at panoorin siyang magdusa, ngunit sinenyasan siya ni Vicious Pilking na huminto. Pangalawang batang Panginoon, ang Bursting Pill ay nagpataas ng kanyang kapangyarihan sa Profound Heaven Stage sa loob ng maikling panahon, ngunit mayroon itong mga side effect. Dahil ang kapangyarihang ito ay hindi pa sa kanya, kapag natapos na ang oras. Ubo. Sinasabi mo bang babalik siya sa normal? Nagningning ang mga mata ni Quinley, ang kanyang mukha ay tuwang-tuwa. Nakikita niya ang bukang liwayway ng tagumpay sa abot tanaw. Ngumiti si Vicious Pilking, hindi ito titigil doon. Pinilit niya ang sarili na dagdagan ang kanyang kapangyarihan at walang alinlangang makakasama ito sa kanyang katawan, gaano man siya katatag. Kapag naubos na ang kanyang lakas, ang kanyang katawan ay mapupunit mula sa loob, ang kanyang kapangyarihan ay humihina.
Siya ay magiging isang tupa lamang na ihahatid sa katayan. Kailangan lang nating maghintay ng kaunti at mapapasakan niya na natin ang tagumpay. Muling nag-alab ang pag-asa ni Quinley. Tuwang-tuwa rin ang ikalima na elder. Pero hanggang kailan siya tatagal? Kinakabahang tanong ng ikalima na elder, at sabik na tiningnan ni Quinley si Sam. Natatawang kumislap ang mga mata ni Vicious Pilking sa bahagharing ambon, hindi magtatagal. Maaaring hindi mo napansin ngunit ang asul na apoy ay biglang nawala sa kanyang noo. Nauubusan na siya ng oras. Namula sa kahihiyan si Quinley. Natakot ng husto ang dalawa at nawalan sila ng malay. Umiling si Vicious Pilking, lubos na naunawa ang kaseryosohan ng sitwasyon, pangalawang batang Panginoon, hindi ninyo masisisi ang inyong mga sarili. Masyadong tuso ang batang ito, nakikita niya ang inyong mga ginagawa at pinapapaniwala kayo sa kanyang peking pagmamayabang. Nasa ilalim na siya ngayon ng aking rainbow cloud palm at nagdurusa sa lason nito. Malapit na siyang maging masyadong mahina para lumaban. Labis ang pasasalamat ni Quinley. Sa wakas ay nakita na niya ang liwanag. Gayunpaman, si Clara ay nakasimangot sa pag-aalala. Pagkatapos ay biglang may narinig na tawa mula sa loob ng ulap. Hahaha, karapat-dapat ka talagang purihin, Vicious Pilking. Hindi ko maitago sa iyo ang side effect ng bursting peel. Pero, mali ka sa isang bagay. Ang dami ko ng oras para patayin ang mga katulad mo. Humph, Grandmaster Kindstone, hindi mo ako maloloko. Nagkaroon ka na ng pagkakataon noon, pero ngayon, sa ilalim ng lason ng aking rainbow cloud palm, mas mabilis na mauubos ang iyong Yuan Chi. Ang ibig mong sabihin ay itong 7 lason. Mas lalong kumalat ang tawanan mula sa hamog, Elder Yan, maaaring hindi mo na matindaan ang ating pinag-usapan ngunit, kanino nga ba muli nabibilang ang mundong ito? Ang sagot ko ay sa mga lalaki at matatalinong tao, natural lang. Hindi alam ni Vicious Pilking kung saan papunta si Ethan dito. Kasabay ng isa pang tawa, nagpatuloy si Ethan, iba ang akin. Ang mundo ay para lamang sa malalakas. Biglang bumulwak ang itim na enerhiya mula sa loob ng tungkulay na ambon at nilamon ng buo ang lason na ambon. At mula sa gitna ng itim na enerhiya, lumabas si Ethan na parang isang hari, walang sugat at hindi nagalaw. Imposible. Ang libu-libong taong pananaliksik ni Pilking Hall tungkol sa 7 lason. Namumula ang mga mata ni Vicious Pilking at napaatras ng 2 hakbang. Lahat ng pagkabigla na naranasan niya ngayon ay nawala ng saysay. Nakangiting kumislap ang mga mata ni Ethan, matanda, naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Hindi ko sinasabing dapat mo akong isama sa mga walang kwentang lalaking iyon. Ang sinasabi ko ay huwag mo akong isipin na isang mahina, katulad nila. Ang lason mo ay gumagana lamang sa mahihina, at walang epekto sa malalakas na tulad ko. Pabigat ng pabigat ang hingal ni Vicious Pilking. Hindi malaman kung dahil sa gulat o galit. Pero sa sobrang inis ni Iris Overseer ay nagliyab ang mga mata niya, sino ba ang tinatawag ng batang ito na mahina? Dahan-dahan lang, isa lang itong pag-arte. Pinakalma siya ni Trent at ngumiti, bukod pa rito, nilinaw ng mga salita niya na wala kayong nangyayaring masama. Para ito sa ikabubuti mo. Mabuti na lang at hindi ka nahahanapan ng mali ng Regent Estate. Oo, mabagsik ang mga salita ng mahal ko pero lagi niya tayong binabantayan. Hindi pa kasama rito, mas mahina nga tayo kaysa sa mahal ko. Tiningnan siya ni Darcy na parang tuta na nahuhumaling sa pag-ibig. Habang tinatitigan niya ito, lalo siyang nahuhumaling at lalong lumakas ang loob niya. Kinurot siya ng Peony Overseer, sentimo, nako naman, nagsisimula ka ng manginis sa sentimo, broken bar sentimo. 167. Nang ibabaw si Ethan sa larangan ng digmaan. Isa siyang buhay na huwaran, walang takot na humahakbang patungo sa 3. Ang nakamamatay na kislap sa kanyang mga mata ay napakatalas at nakakapangilabot sa kanila mula sa kaibuturan. Si Ethan ngayon ay larawan ng kawalan ng pagpipigil, handang patayin ang lahat ng mga ngahas na hamarang sa kanyang landas, kasama na ang mga Diyos. Nawalan na ng gana si Quinley na lumaban man lang, nakatayo roon na parang takot na manok.
Hindi kailanman inakala ng tatlo na darating ang araw na makakasalubong nila ang isang napakasamang kalaban. Para sa tatlong magagaling na eksperto, na nagsasama-sama rin, ang paglubog ng husto ay isang ironiya sa sarili nito. Pinagpapawisan at pinagmamasdan ni Vicious Pilking si Ethan ng may takot. Alam na alam niya ang kahinaan ng kanyang kalaban, halos wala na siyang oras para baguhin ang lahat ng ito, ngunit hindi niya mapigilan ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan na nananakit sa kaibuturan ng kanyang puso. Ito ay kapangyarihan. Alam niya kung paano kontrahin, ngunit kulang siya sa paraan para gawin ito. Ang agwat sa kapangyarihan ay parang isang walang hanggang hukay. Gumuho ang isip ni Vicious Pilking at biglang kumislap ang kanyang mga mata sa determinasyon. Kumuha siya ng isang bote patungo sa dalawa pa, second young master, uminom kayong dalawa ng isang tableta. Nagpatuloy siya sa pagbibigay sa bawat isa sa kanila. Gulat na tinitigan ito ni na Quinley at ng ikalima na elder. Nanginig din ang noo ni Ethan. Pamilyar na pamilyar siya rito. Sa katunayan, ito rin ang parehong tabletang ginamit niya, ang bursting pill. Nanginginig ang mga mata, at ang mabigat na tingin ni Quinley ay dumapo kay Vicious Pilking, elder yan, ito lang talaga ang paraan. Kahit na kailangan natin ng isang taong sisirain ang sarili para patayin siya. Sumimangot si Quinley at tumingin sa ikalimang elder, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang gawaing ito. Huwag kang mag-alala, personal kong bibisitahin ang iyong lambak at ipapahayag ang aking lubos na pasasalamat sa Valley Lord bilang parangal sa iyong walang pag-iimbot na sakripisyo. Ang Regent Estate at Hell Valley ay magpakailanman magiging magkaalyado. Kapag malapit na ang oras para sumuko, bakit hindi mo pa ginagawa? Magpapaulan na sana ng mga sumpa ang matanda, ngunit ang matalim na mga titig ni Quinley ay sinaktan siya ng malalim. Ang Regent Estate ay isang grupo ng mga tuso na may dalawang magkaibang kakayahan. Kaya kung itaya ang buhay ko rito na hindi kailanman tatanggapin ni Quinley ang Hell Valley bilang kanyang kakampi. Kahit na gawin niya iyon, ano pa nga ba ang maitutulong ng karangalang iyon sa akin? Hindi ilalabas ng matanda ang ulo niya kahit para sa Hell Valley. Nakita ni Quinley ang ikalimang elder na nag-aalangan pa rin at tinitigan ito habang minamaliit, ang batang ito ay problema ng Hell Valley sa simula pa lang. Tungkulin mong patayin siya. Lumubog ang mukha ng matanda, nangangati na gusto ng punitin si Quinley ng bago. May dapat na kabayaran ang Hell Valley sa demonyong ito, pero hindi ba't balak mo rin siyang patayin? At ngayong nahihirapan ka na, gusto mo akong hagi sa mga lobo. Umiling si Ethan at humajejek. Kapag ang buhay at kamatayan ay nakataya, halos lahat ay kakapit sa kanilang tanging walang kabuluhang pagkakataon sa buhay. Bakit niya isasakripisyo ang kanyang sarili para sa kapakanan ng iba? Lahat ay tumingin ng may paggalang at paggalang sa Regent Estate, ngunit walang sino man ang kailanman maghuhugas ng kanilang mga leeg at magpapatulo ng dugo para sa kanila. Sino ba naman ang ganoong kalaking tanga? Hihihi? Hindi mo na kailangang sisihin, pareho kayong mamamatay ng hindi nagtagal. Nakangiting namuo ang itim na enerhiya sa kamao ni Ethan. Nanginig at napaatras sa takot sina Quinley at ang ikalimang elder. Umiling si Vicious Pilking at sumigaw, pangalawang batang Panginoon, ikalimang elder, ang Pildores na ito ay hindi ginawa para patayin ka. Ito ay para palakasin ang iyong kapangyarihan tulad ng ginawa nito sa batang iyon. Anong sabi mo? Sabay na sigaw ng dalawa, habang gulat na gulat siyang tinitignan. Bumantong hininga sa loob, nagpakita ng kaunting pagkadismaya si Vicious Pilking. Magaling ang dalawang ito sa 7 bahay, ngunit hindi nila kayang pantayan ang katapangan ng isang bata. Matigas ang mukha niya, at nagsalita, kayo ay mga tagapag-alaga ng katawan, samantalang siya ay isang kakaibang nilalang, kayo ay mga Titan. Kung kaya niyang kumuha ng 5, paano ninyo hindi magagawang hawakan ang isa? At dahil tiyak ang kamatayan, bakit hindi kayo maghirap? Hindi ba't mas mabuting mamatay ayon sa gusto ninyo kaysa maging mga tupa sa katayan tulad ng aking mahinang sarili? Nanginig ang dalawa at nag-ipon ng lakas ng loob habang tinitingnan ang tableta na nasa kanilang mga kamay. Pagkatapos ay nilunok nila ito. Agad na umihip ang isang malakas na hangin at sumirit ang kanilang Yuan Qi. Ang napakalakas na Yuan Qi ay dumaloy sa kanilang mga ugat, kinakain ang kanilang mga laman. Ang sakit ay napakasakit at nagdulot ng isang ungol mula sa kanilang dalawa.
Ang dagandong na dulot ng Yuan Chi ay nagpakalat maging sa mga rumbling bloodbaths. Habang ang mga tao sa paligid ay nagtakip ng kanilang mga tainga sa pag-asang maibsan ang nakakapangilabot na sakit ng ulo. Ngunit hindi may kakaila ang kapangyarihang ito, pinupunit ang kanilang mga tainga at pinagdurugo silang lahat. Kinailangan pang umatras ni Ethan ng ilang hakbang mula sa pagpapakita ng kapangyarihan. Napaatras din ng mahigit 10 talampakan si Vicious Pilking, ngunit ang kanyang hininga ay hindi pa rin pantay gaya ng dati. Dahil sina Quinley at ang ikalimang elder ay mga eksperto sa Profound Heaven sa simula pa lang, ang 10 beses na pagtaas ng kapangyarihan ay higit na lumampas sa karaniwan. Sa wakas ay tumigil ang pagtaas at naramdaman ng dalawa ang umaalo na Yuan Chi sa kanilang mga katawan. Ang kapangyarihan ay nakalalasing, kitang-kita sa kanilang mga nasasabik na mukha. Hindi sila makapaniwalang ito ang kanilang kapangyarihan. Ngayon, habang nakatingin kay Ethan, inalis nila ang lahat ng takot at pinaglaban siya ng may balak na pumatay. Hahaha, lohikal lang ang resultang ito. Walang kwenta ang pag-inom ng bursting pill kung isa kang Profound Heaven Stage Cultivator. Tumawa si Vicious Pilking sa tuwa. Ito ang desperadong pagtatangka niya na baguhin ang mga bagay-bagay, ngunit kahit kailan ay hindi siya naniwala na gagana ito. Naramdaman ng grupo ni Jackson ang lakas ng dalawa, na higit pa sa kay Ethan at napuno sila ng pag-aalala. Nawala ang kalamangan ni Ethan at, ang mas malala pa, nauubusan na siya ng oras. Sa paglipas ng panahon, maaaring hindi siya matalo ng dalawa, ngunit mauubusan din ng lakas ang kanyang Yuan Chi at kamatayan na lamang ang naghihintay sa kanya. Napakalinaw ni Ethan dito. Sa katunayan, ito ang pangunahing ikinababahala niya. Hinigpitin ni Ethan ang kanyang mga kamao, kasabay ng pagsabog ng kanyang lakas, kumikislap ang mga pakpak at tumitig sa kanilang tatlo, alam nating lahat na wala akong oras na dapat sayangin. Kaya aagawin ko na lang ang tagumpay sa isang suntok lang. Humph, talagang sang-ayon ako. Ako mismo ang pupulutin sa ulo mo. Kasabay ng matinding kapangyarihan ay ang matinding paglakas ng ego ni Quinley na naglabas ng lahat ng kanyang halaga. Kasunod ng mga ungol ng mga dragon, 6 na gininto ang dragon ang umikot sa kanya, katulad noong una niyang inatake si Ethan. Ngunit di nagtagal, isang ikapitong dragon ang naidagdag. Imperial Tyrant Body Art, ikapitong yugto. Hindi lang si Vicious Pilking kundi pati ang grupo ni Jackson ay napanganga. Ang Imperial Tyrant Body Art ay isang kamangha-manghang pamamaraan sa body cultivation. Ang bawat yugto ay magbabago sa katawan ng gumagamit, magpapatibay at magpapalakas nito sa lahat ng aspeto. Sa kanyang pagsulong sa ganitong kakilakilabot na sandali, ang kapangyarihan ni Quinley ay malamang lumago ng hindi bababa sa 10 beses. Sa isang iglap, ang mga tao ay lumingon kay Ethan ng may pag-aalala. Si Quinley ay naging kasing katangi tangi na ni Ethan. Hihihi, ikaw na kupal, magpakabusog ka sa tunay na kapangyarihan ng Imperial Tyrant Body Art ng Regent Estate. Umungol at sumugod si Quinley. Umikot ang 7 gintong dragon at nawala ng saysay ang lahat ng depensa. Walang takot na naningkit ang mga mata ni Ethan. Sumugod din siya, kahit na mas mahina ang kanyang pagpapakita. Sa sandaling iyon, ipinakita ni Ethan ang kanyang kakaibang ngisi, bata, pagdating sa martial arts, wala akong pakialam sa kawawang Regent Estate mo. Umungol si Ethan, unang galaw ni Wraith Style, Soaring Demonic Dragon. Umungol. Kasabay ng isang umuugong na parang dinadagandong sa langit, si Ethan ay nabalot ng imahe ng isang itim na dragon habang nakikipaglaban siya kay Quinley. Nagbanggaan ng 7 gininto ang dragon at ang itim na dragon, na nagpakawala ng isang napakalaking shockwave. Napilitang umubo ng dugo ang mga nakasaksi habang ang mga mahihina ay nawala ng malay at nilalamig. Maging si Vicious Pilking ay inihagis ng 300 metro sa ere. Hindi niya akalain na may itinatagong ganito karaming natatanging kakayahan si Ethan. Hindi ito mas mababa kaysa sa Imperial Tyrant Body Art ng Regent Estate, kung hindi man mas malakas. Nang sa wakas ay hamupa na ang lahat, kumalma ang mga tao. Lumingon sila at nakita ang usok na pumapailan lang at napanganga ng mamasdan. Nagpalit ng posisyon sina Ethan at Quinley, ngunit si Ethan ay nanatiling makapangyarihan gaya ng dati, walang pagbaba sa kanyang aura, parang isang Diyos ng digmaan.
Kumislap ang kanyang mga mata sa walang hanggang katapangan. Kung tungkol naman kay Quinley, siya ay mapatla at namumuo ang dugo sa kanyang mga paa. Nang tumingin siya sa ibaba, nakita niya ang kalahati ng kanyang katawan na pira-piraso. Ang kanyang mga lamang loob ay matagal nang naging alikabok. Paano naman? Ganito kalakas. Nanlaki ang mga mata ni Quinley habang sumisilip sa butas ng kanyang katawan. Pagkatapos, nawala ng malay ang kanyang mga mata at bumagsak sa sarili niyang dugo. Ang kanyang pagkamatay ay katulad ng sa mga biktima ni Ethan, puno ng walang katapusang pagsisisi. Hinihingal at takot na nakatitig ang mga tao kay Ethan. Si Quinley, na nasa ilalim ng bursting pill, na nasa tugatog ng kanyang kapangyarihan, ay napatay sa isang suntok lamang. Nanood sina Vicious Pill King at Jackson, na mangha sa bagong antas ng kapangyarihan ni Ethan, dahilan para muling suriin nila ang antas ng kabataang ito. Akala nila, sa bagong tuklas na kapangyarihan ni Quinley laban kay Ethan, ang pagtabla ay isa ng labis na hangarin. Ngunit higit pa roon ang nangyari, napatay sa isang suntok lamang. Napabuntong hininga si Trent at nagreklamo, ngayon kailangan ko na talagang magsanay ng espada kasama si Kuya. Para sa linggong ito, magpo-post kami ng 5 kabanata kada linggo dahil naabot na namin ang layunin. Kung sa susunod na linggo ay mas mababa pa sa layunin, babalik kami sa 4. 168. Napakahirap lang talagang tanggapin ang katotohanan. Ang ika-5 elder ng Hell Valley ay may tiwala pa ring ngiti sa kanyang kapangyarihan, tulad ni Quinley na nasa harap niya. Ngunit ang masaksihan ng miserableng pagtatapos nito ay pumutol sa lahat ng kanyang katapangan habang paulit-ulit siyang napapaisip. Hindi yan tao. Kahit isang bursting pill ay hindi sapat para talunin siya. Kailangan kong makatakas, ngayon na. Pangalawang batang Panginoon. Biglang umalangaw-ngaw ang 4 na sigaw at 4 na figure ang nasa tabi ni Quinley at nagdadalamati sa kanyang sinapit. Tinaasan ni Ethan ang kilay ng 4. Sila ang mga tagapagdala ni Quinley, sa unang patong ng Profound Heaven stage. Gayunpaman, ang kaluluwa ni Ethan ay nasa Radiant stage na ngayon at sa pagkakataong ito, tumingin sa 4 ng may kunot noo at naghihinalang mga mata. Ang mga lalaking ito ay tunay ngang nasa cultivation ng Profound Heaven ngunit mahinang-mahina sila, kahit pa kumpara sa mga eksperto sa bone tempering. Hindi nakakapagtaka na sinabihan sila ni Quinley na tumabi. Pero bakit sila nandito? Sa isang punto ng kanyang pag-iisip, biglang umikot ang paningin ni Ethan at ang kanyang katawan ay halos bumagsak na. Sus Mariosep, nauubusan na ako ng oras. Nagngangalit ang mga ngipin ni Ethan, hinanda ang sarili na magmukhang kakaiba at saka tumakas mula sa lugar na ito. Ang pananatili rito ng mas matagal kaysa sa kinakailangan ay lalo lamang magpapalala sa sitwasyon niya, dahil hindi siya makakatagal at mahuhulog ang kanyang malay. Sa puntong iyon, napahawak siya sa kanyang ulo. Pero hindi niya napagbigyan ang pagkakataon ng umungal at sinugod siya ng 4 na porter, ikaw na mabangis na aso. Nang ahas kang patayin ang pangalawang batang amo ng Regent Estate, papatayin ka namin. Kayong 4 lang. Pakiusap. Sumanghel si Ethan, ngunit habang papalapit ang 4, umikot ang kanyang isipan at bumagsak ang kanyang kapangyarihan. Pabilis ng pabilis ang pagbaba ng epekto ng bursting pill. Kinagat ni Ethan ang kanyang dila para linawin ang kanyang isipan, at sumabog ang pakpak nito at nahati sa 2 ang 3 kargador habang ang huli ay umiiyak sa lupa dahil naputol ang braso. Hindi pinansin ng maswerteng lalaki, at lumipad palayo si Ethan ng pinakamabilis niyang makakaya. Tumigil sandali si Vicious Pill King bago sumigaw, ika-5 elder, pigilan mo siya ngayon. Naubos na ng laban niya kay Second Young Master ang Yuan Chi niya at hindi na siya makakatagal. Kailangan natin siyang panatilihin dito anuman ang mangyari. Nang handa nang magtago ang ika-5 na elder sa kadiliman, inikot niya ang kanyang ulo at nakita ang 3 na patay at ang isa ay gumugulong sa lupa. Nagliwanag ang kanyang mga mata at saka tumawa ng malakas. Walang awa at tumpak ang mga atake ni Demon Ethan. Paano niya nagawang manakit ng basta-basta at hindi pumatay? Hindi ito kinaya ng katawan niya at wala siyang oras para tapusin ang huli. Pagkatapos ay diretsong sinugod ng matanda si Ethan at inihampas ang kanyang makapangyarihang martilyo. Habang papalayo ang kanyang paningin, umiindayog si Ethan habang lumilipad.
Pinagmasdan niya ang paparating na martilyo na nalilito. Labis ang pag-aalala ni Clara, ngunit walang sapat na oras para tumulong. Tumawa ang matanda, nagliwanag ang mga mata sa kabangisan, hahaha, demonyong Ethan, oras na para pagbayaran mo ang ginawa mo sa ikapito na matanda at pangalawang batang Panginoon gamit ang iyong buhay. Hindi ka sapat na karapat-dapat para kunin ang buhay ko. Nanghina ang lakas ng kanyang katawan, ngunit hindi nawala ang kalupitan ng kanyang mga mata. Kinagat muli ang kanyang dila para medyo mawala ng malay, umungal si Ethan at hinaampas ang kanyang mga pakpak na parang pares ng letigo ng kidlat. Bam! Bam! Namamanhid ang mga kamay ng matanda sa sakit, at ang kalahating toneladang martilyo ay natanggal sa kanyang pagkakahawak, na inihagis ni Ethan. Pero, wala nang masasaya pa ang ikalima na nakatatanda, hahaha, matalino ka. Ikaw ang naloko ngayon. Hindi mo ako kayang ipagtanggol kung wala kang pakpak na magpoprotekta sa iyo at masyadong mahina ang katawan mo para lumaban. Ang kamay ng matanda ay ginawa sa isang mabangis na apoy at kinamot ang dibdib ni Ethan, mataas na antas ng martial art, back-piercing fire claw. Dahil ginamit ang mga pakpak ng kidlat para ipagtanggol ang martilyo, napakalayo na nila para maalala ang mga ito sa tamang panahon. Nakabuka ang dibdib ni Ethan. Dahil ang ikalimang elder ay isang body cultivator sa ikalimang layer ng Profound Heaven Stage at gumagamit ng high spirit rank martial art, ang atake ay diretsyong tatagos sa kanya. Kahit si Ethan ay hindi kayang mabuhay ng ganoon. Ngumisi ang matanda habang si Clara ay nanunood sa ibaba na lipos ng pag-aalala at walang magawa para tumulong. Malamig na kumislap ang mga mata ni Ethan at sinabi ko na sa iyo. Hindi ka karapat-dapat para kunin ang buhay ko. Umungol si Ethan, ikalawang galaw ni Wraith Style, Ghostly Dragon Claw. Kasabay ng isa na namang ungol na parang dragon na umaalog sa langit, nagbanggaan ang dalawang kuko. May hindi kapani-paniwalang nangyari. Sa sandaling iyon, pinunit ni Ethan ang buong braso ng ikalimang elder. Bumulwak ang dugo ngunit natagalan bago tuluyang natunaw sa pakiramdam ang ikalimang elder. Humarap siya sa kanyang braso at saka bumagsak mula sa langit habang tumatawa. Tanging si Ethan, ang walang talo, ang nakatayo sa kalangitan na parang isang hari. Ang nagliliyab na braso na hawak niya ay basang-basa na ngayon ng dugo. Humph! Walang sino man ang karapat-dapat na kumitil sa buhay mo. Sumanghal, muling ipinakita ni Ethan ang kanyang kapangyarihan sa lahat. Ikinuyom niya ang kanyang kamay at ang kamay ng ikalimang elder ay napunit. Masyado siyang malakas. Malayo na sila sa katotohanan. Patuloy na bumababa ang kapangyarihan ni Ethan ngunit kahit na ganoon, napunit pa rin niya ang braso ng ikalimang elder kahit na nasa tugatog na ang kapangyarihan nito at nakainom na ng bursting pill. Ang ganitong kapangyarihan ay tumama sa kaibuturan ng lahat. Matagal nang nakatayo roon ng walang imek si Vicious Pill King. Ang maagang kapangyarihan ni Ethan ay batay sa 5 bursting pills. Pero ngayong humihina na ang epekto ng mga tableta, paano siya nananatiling walang talo? Kahit ang mga mata ni Jackson ay nanlaki. Sino ang ikalimang elder ng Hell Valley? Isang eksperto na nakasagupa ng libu-libong beses ang ikatlong elder ng Veiled Dragon Pavilion para sa isang tabla. Ramdam na ramdam ang pagkabigla, nang makitang napunit ang kanyang kamay na parang laro ng bata. Paano ko ba ito ipapaliwanag sa ikatlong kapatid? Malayo na ang dating sa kanya ng kakatwang ito. Gaano kaya siya kagulat kapag nalaman niya? Umiling si Jackson, sabay kina Danica at Jiro, baka, kayo ang magbalita sa kanya. Matagal nang hindi nakikinig ang dalawa. Hindi pa nila nasaksihan ng totoo ang laban ni Ethan, at ngayon ay gulat na gulat silang nanunood sa kaya ng kanilang kapantay. Hinihingal, naubos ni Ethan ang kanyang lakas. Sinulyapan niya ng malamig ang natulalang si Vicious Pill King at saka lumipad palayo. Kinagat ang labi ni Vicious Pill King at lumingalinga sa kung saan-saan, at pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, sumigaw siya, Ethan, huwag mong kalimutan. Nandito pa rin ako. Lumipad ang daang rumbling bloodbaths papunta kay Ethan. Natigilan si Ethan at tumingin pabalik, matandang hanggal, huwag kang magmatigas. Pinalaya kita bilang paggalang mula sa isang Grandmaster Alchemist patungo sa isa pa. Huwag kang pumunta at sayangin ang buhay mo. Humph! Gaya ng ipinagkatiwala sa akin, tutugan ako ng may parehong debosyon.
Patay na ang pangalawang batang Panginoon at ang ulo mo na lang ang bubuhay sa akin. Sa totoo lang, mamamatay ka, o ako. Umungol si Vicious Pilking habang gumagawa ng mga senadorias ang kanyang mga kamay. Ibinuko ng 100 rumbling ang kanilang mga nguso at pinakawalan ang mga rumbling batwaves kay Ethan. Isang malaking alon ang tumama kay Ethan na parang isang malaking alon. Labis na nabahala si Clara. Isa itong atake sa kaluluwa. Walang silbi ang matipunong katawan ni Ethan laban dito at tanging asul na apoy lamang ang kaya niyang labanan. At kapag nangyari iyon, masyado na siyang pagod para umalis. Pero hindi nag-alala si Ethan. Ibinaling niya ang tingin kay Vicious Pilking at nag-hand sign, dahil iyan ang gusto mo, tutuperin ko. Ang ikatlong galaw ni Rachel, ang screech ni Necro Dragon. Napaawang ang bibig ni Ethan at umungal. Ang ungol ng dragon na ito ay hindi katulad ng alon ng rumbling bloodbath, lumabas ito sa bibig ni Ethan at lumitaw bilang isang dragon. Lumipad ito sa ere at niyanig ang buong mundo. Isa ngang mahusay na martial art iyan, at isa pang ang napakalakas na profound rank. Hindi pa nakaranas si Trent ng ganito kalaking gulat sa buong buhay niya. Sinabi niya kay Jackson, hindi ba't sinabi niyang galing siya sa isang third-rate na angkan? Saan nga ba talaga siya nanggaling kung wala naman talagang ganitong klaseng sining sa buong Titans Empire, o sa 7 bahay? Napailing si Jackson ng mapait, paano ko malalaman? Isang sikreto lang iyon na tanging ang batang iyon ang nakakaalam. Pero may isang ganap na katotohanan, hindi siya nagmula sa ikatlong uri ng angkan na iyon. Dahan daw ang tumango si Trent. Pagkatapos, nagbanggaan ang 2 sound wave. Naglaban ang alon at ang dragon at ang epekto ay kumalat ng husto sa karamihan sa ibaba. Ang mga nakaraang shockwave ay mula kay Yuan Chi, kaya naman nalabanan ito ng mga tao. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang soul attack. Babagsak sila sa lupa, patay na babagsak kahit kaunti man lang kung kulang ang kanilang mga kaluluwa. Ginamit ni Clara ang kanyang kaluluwa upang lumaban at tinakpan ng PNE Overseer si Darcy sa likuran niya. Ngunit kahit sila, ang mga eksperto sa Profound Heaven, ay napilitang samuka ng dugo. Kasabay ng sakit ay ang pagkabigla, hindi makapaniwala na ang isang mahusay na martial art ay hindi mababago. Hindi man sila ang tunay na target ng pag-atake at naghihirap na sila. Hindi maisip kung gaano kahanga-hanga ang kapangyarihan nito sa tunay na target. Nagtinginan ng mga tao kay Ethan ng may takot. Umaasa si Vicious Pilking sa daang rumbling bloodbaths habang kaya naman itong gawin ni Ethan ng mag-isa. Gumawa ulit ng senadorias ang kanyang kamay habang sinisikap ni Vicious Pilking na makayanan ang shockwave, habang tumutulo ang maitim na dugo mula sa kanyang bibig. Hindi niya kailanman inakalang makakagamit si Ethan ng isang mahusay na martial art. Isa siyang kasuklam-suklam na tao. Napigilan niya si Ethan dati, pero ngayon. Napapikit si Ethan at nakita ang kawalan ng kakayahan ng matandang kot at muling umungal. Hinampas ng malaking dragon sa itaas ang buntot nito at ang alon ng tunog ng alon ay natunaw. Pagkatapos ay lumipad ito sa daan-daang rumbling bloodbaths, na ang mga mata ay nawala ng malay habang bumagsak sa lupa na parang granizo. Tunay ngang kabalintunaan, kalupitan, at kawalang awa ang mga ito. Ang malalakas na paniki na mayabang sa kanilang mga sound wave ay nabaril at napatay ng sariling sound attack ni Ethan. Ngunit hindi doon tumigil ang malaking dragon, nadaanan din niya si Vicious Pilking. Nablangko ang kanyang isipan, ni isang simpleng ideya ay wala siyang maisip. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay bumagsak ng 2 beses sa lupa, nang naninigas. Napasigaw si Fulton, guro. Ngumisi si Ethan at lumipad palayo. Nang mawala ang kanyang figure, isang nakakabaliw na tawa ang umalangaw-ngaw, ang 7 malalaking bahay sa ilalim ng pamilya ng Imperial ay hindi kayang pumatay ng isang tao kahit 7 laban sa isa. Hindi nararapat ang kanilang pangalan, nagdudulot ng kahihiyan sa buong mundo, hahaha. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.